사무엘상 2장 1절부터 11절까지 읽도록 하겠습니다. Buksan po natin ang 1 Samuel chapter 2. Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 11. 1 Samuel chapter 2 mula verse 1. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon sapagkat walang iba liban sa iyo, ni may bato manggaya ng aming Diyos. Huwag na kayo magsalita ng totoong kapaluan. Huwag mabuka ang kahambungan sa iyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. At sa pamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira, at yaong nangatisod ay nagbibikisan ng kalakasan. Yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yaong mga gutom ay hindi na gutom. Oo, ang baog ay nanganak ng 7, at yaong may maraming anak ay nanghihina. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kanyang ibinabango ng dukha mula sa alabok. Kanyang itinataas ang mga mapagkailangan mula sa dumihan upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman. Sapagkat sa pamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig. Yaong makipagkaalit sa Panginoon ay malalansag, laban sa kanila, kukulog siya mula sa langit. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa, at bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis. At si Elkanah ay umuwi sa Ramatha sa kanyang bahay at ang batay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. 요즘 우리 엘드율 아들 사무엘이 한국에 가 있는데 Kaya sa panahon na ito, yung anak ni Pastor ni Elder Yul, si Samuel ay nasa Korea. 원래 그 사무엘이 제가 단기를 한국에 가고 싶어 한다는 걸 느꼈어요. Nung una, naramdaman ko na ginusto ni Samuel mag-GNC sa Korea. 근데 걔가 좀 잘하는 게 많기 때문에 마음이 높아요. 마음이. Pero si Samuel kasi, marami siyang mga kagalingan o kakayanan, kaya mataas ang kanyang puso. 그래서 너는 안 돼. 너는 아프리카로 가. Sinabi ko, hindi pwede sa Korea. Ikaw pumunta ka ng Africa. 너는 아프리카 가서 고생을 좀 하면 좋아. Mabuti sa iyo na kung mahirapan ka sa Africa. 그래서 제가 이제 그 마음이 어떻게 반응하는가를 제가 보고 싶었어요. Ninais ko pong makita kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang puso sa ganong salita na ibibigay ko. 아프리카로 가라 했을 때 진짜 기쁜 마음으로 가려고 하는지 아니면 싫어하는지 내가 다 그걸 보고 싶었거든. Gusto ko sana tignan kung sa oras na sinabi kong pumunta siya ng Africa, ang kanyang puso ba ay nagagalak sa balita o siya ay mayroong puso na ayaw pumunta ng Africa. 그런데 어쨌든 대답은 아프리카 가겠다 그리 하더라고요. Kaya, ganun pa man, ang naging sagot niya naman sa aking sinabi ay, sige po, pupunta po ako ng Africa. 저는 모르는 척하고 몇 달 동안 이렇게 그냥 모르는 척하고 제가 보냈어. Kaya pagkatapos mangyari ito, mga ilang buwan ay nagkunwari na lang ako na o hindi ko alam ang nangyayari at pinabayaan ko na lang siya ng ilang buwan. 진짜 아프리카 갈 마음을 품고 마음에서 생각하고 준비하는지 제가 이렇게 좀 보고 싶더라고요. Gusto ko sana makita kung siya ba talaga ay magkakaroon ng puso, pumunta ng Africa, maghanda ng mga kinakailangan upang pumunta ng Africa. 근데 보니까 이제 뭐 비행기표도 알아보고 뭐 하면서 표가 비싸다 하면서 막 그런 이야기를 하는데 Kaya habang hinihintay yung ganitong nangyayari, bigla ko na lang naririnig na naghanap na rin pala siya ng mga ticket, na lalaman niya na sobrang mahal pala ng mga airfare papunta ng Africa.
제가 보니까 어쨌든 아프리카에 갈 마음을 갖고 있더라고요. 보니까. Pero nakita ko naman na meron siyang pusong pumunta ng Africa. 그래서 제가 너 이제 아프리카 가지 말고 너 한국에 가라. Kaya sinabi ko sa kanya, ngayon, huwag ka na pumunta ng Africa, pumunta ka na ng Korea. 왜냐하면 사무엘이 처음부터 한국에 가고 싶어 하더라고요. Kasi sa simula pa lang, pansin ko talaga na si Samuel gusto niya pumunta ng Korea. 근데 신앙이라는 건 우리가 한번 이렇게 마음을 이렇게 딱 꺾어주는 이게 참 필요하다는 거죠. Pero sa spiritual na buhay kasi, kinakailangan po na kahit merong isang pangyayari sa ating spiritual na buhay na babaliin natin ang puso natin. 우리의 마음이라는 게 작대기처럼 딱 한번 이렇게 꺾여져야 되는 거예요. Ang puso natin tulad ng mga maliliit na mga stick sa daan ay kailangan mabali. 제일 세상에서 쓸모없는 마음이 뭐냐면 꺾여지지 않는 마음이 제일 쓸모없는 마음이다. Sa buong mundo na ito, ang pinakawalang kabuluhang uri ng puso ay ang puso na hindi nababali. 자, 우리 팔이 이렇게 꺾여지는 게 좋아요? 뻣뻣하게 안 꺾여지는 게 좋아요? Ngayon, subukan natin isipin ang ating braso. Kung ang braso natin, ito ay natutupi, mas mabuti ba nga natutupi ang ating braso o hindi siya natutupi? 어느 게 좋아요? Ano pong mas mabuti? 자, 이렇게 탁탁탁 꺾여지는 게 좋아요? 뻣뻣하게 굳어가 이러고 다니는 게 좋아요? Mas mabuti po ba ang braso na ganitong mabuti na natutupi or itong braso na hindi natutupi na sobrang matigas na gumagalaw? Ano pong mas mabuti? 이 되는 게 좋은 거죠. Di ba po mas mabuting natutupi ang ating braso? Tama po ba? 자, 우리 다리가 이리 걷는 게 이거 좋아요? 에? 이렇게 걷는 게 좋아요? Ngayon, ang ating mga paa naman, mas mabuti ba na ganito tayo naglalakad o mas mabuti na nakakalakad tayo habang natutupi natin ang ating mga paa? 북한에 가면은 북한 군사들은 전부 이렇게 걷어요. Pag pumunta kayo ng North Korea, makikita niyo yung mga North Korean soldiers, lahat sila, ganun sila naglalakad. 전 세계에서 제일 마티가산 사람들이 북한 사람이거든. Sa buong mundo kasi na ito, ang pinakamatitigas na ulo yung mga North Korean. 러시아 군인들도 이렇게 걸어. 러시아. Pati yung mga Russian soldiers, ganun sila maglakad. 러시아 사람들도 엄청 마티가산 사람들이거든. Pati yung mga Russians kasi matitigas ang mga ulo nila. 자연스럽게 걸으면 이렇게 딱 이렇게 걸어야 되는데, 그죠? Di ba po pag naglalakad ka, sige, natural kang maglalakad, dapat. 교만한 사람들은 이런 거를 막 자랑하고 싶은 거야, 이런 거를. Pero yung mga arrogante kasing mga tao, gusto nilang ipagmalaki yung ganitong mga galaw nila. 수영할 때도 뻣뻣한 사람들은 막 이렇게 수영을 해, 이렇게. 막 이렇게. Sa paglalangoy din naman, yung mga matitigas ang katawan, ganito sila lumangoy. 수영할 줄 모르는 사람들은 팔을 빳빳하게 하면 수영이 잘 되는 줄 알아요. Yung mga hindi marunong lumangoy, akala nila pag titigasan nila yung kanilang kamay, mas magaling silang lumangoy. 근데 수영을 잘하려면 Pero para maging mahusay sa 팔에 paglalangoy, 힘을 착 빼고 kailangan wala kang lakas na nilalagay sa 팔을 iyong kamay. 이렇게 자연스럽게 탁탁 이렇게 물에 그냥 힘없이 툭 떨어지듯이 이렇게 팔을 쓰면은요 피곤하지 않고 1시간이고 2시간이고 수영할 수 있어요. Kailangan ay walang lakas na dinidiin sa inyong mga braso na natural lang naiangat ang mga kamay at ganito, ito ay gagamitin upang 1 oras man, 2 oras man ay pwede kang lumangoy ng matagal. 수영 10분 하다가 지체가 빠져 죽는 사람도 있어요. Meron din kasi mga tao na 10 minuto lang silang lumalangoy, napagod na sila, nalulunod na 근데 mamatay. 수영을 잘하는 사람은 1시간 해도 안 피곤해요. Pero yung mga mahusay lumangoy, kahit 1 oras sila lumangoy, hindi sila napapagod. 그러니까 부드러운 게 좋아요, 뻣뻣한 게 좋아요. Kaya sa huli, mas mabuti ba ang mga bagay na madaling magalaw, flexible, o ang isang bagay na matigas? 여러분이 대답해봐요. Sumagot po kayo. 그러니까 여러분들이 교회에서 뭘 배울 때도 뻣뻣한 마음을 갖고 있는 게 좋아요, 부드러운 마음을 갖고 있는 게 좋아요. Kaya kung kayo rin po sa loob ng iglesia ay natututo ng mga bagay-bagay, mabuti ba na natututo kayo taglay ang puso na flexible o taglay ang puso na matigas? 부드러운 마음을 가져야 돼요. Mas mabuti na merong flexible o kaya smooth na puso. 어제 제가 마인드 교육하는데 방가신한 울다네타에서 교육자들 한
100여 명 모여가지고 마인드 교육했어요. Kaya kahapon ay pumunta po kami ng Pangasinan sa Urdaneta, kasabay ng mga 100 mga guro, nagkakaroon po tayo ng MEST doon. 그 중에는 뭐 그냥 평 교사도 있지만은 프린시팔도 있고 슈퍼바이저도 있고 나름대로 지위 있는 사람들이 있어요. Doon ay meron ding mga normal na mga guro, pangkaraniwang mga guro, meron ding mga principal, mga supervisor, superintendent. 내가 스크린에 뭐 하나 띄워놓고 자 우리 같이 읽읍시다 하니까 Kaya minsan habang nagle-lecture ako, may pinakita ko sa screen, sabi ko, basahin po natin sabay-sabay. 아니로 따라 하지 않는 거예요. Pero walang sumasabay sa akin. 내가 그랬어요. 지금 여러분들이 지금 슈퍼바이저인 줄 알아요? Tinanong ko sa kanila, kala nyo ba ngayon supervisor pa rin kayo? 내가 선생이고 여러분들은 지금 학생이야. Dito ngayon, ako ang guro, kayo ang mga estudyante. 맞아요, 틀려요. Tama o hindi? 제가 과음을 질렀더니 Sinigawan ko sila. 맞아요 하더라. Sabi na, tama 야 그러면 po. 선생이 시킨 대로 해봐 지금부터. Ganun gawin ninyo ayon sa sinasabi ng guro. 다 같이 소리 내가 크게 읽어봐. Sabi ko, basahin nyo malakas, sabay-sabay. 그러니까 딱 마음 꺾고 쫙 읽더라고요. Kaya ganun binali nila ang puso nila at binasa nila ng buo. 그게 학생들이거든. Yun ang katangian ng estudyante dapat. 학생은 학생다워야 되고. Dapat ang estudyante, malang estudyante ang galawan. 그리고 항상 우리가 사회적으로 지위가 있고 뭐 높은 정치적인 위치에 있는 사람도 있고 재산이 많은 사람도 있지만 딱 교회에 오면은 마음을 탁 부드럽게 낮추고 말씀을 들어야 되는 거라. Sa lipunan din man ay merong iba't ibang mga tao na merong iba't ibang mga posisyon, maaring mataas, mababa, saan man. Pagdating sa iglesia, pagkaupo na o pagkaupo dito ay dapat nakaupo na taglay ang puso na flexible at smooth sa harap ng Panginoon. Tama ba? 이럴 때 아멘 하는 건데 또 입을 다물고 있네. Sa ganito ay dapat nag-aamen pero nakatikom pa rin yung mga bibig ninyo, no? 딱 들어보면 옳은 소리 할 때는 아멘을 해야 된다니까. Pag may naririnig kayo mga salita na sumasang-ayon kayo, ay mag-amen na kayo. 예배당에 와서는 딱 마음을 꺾어야 돼. Dapat pagdating na sa service hall, nakabali na ang mga puso ninyo. 그리고 셀폰부터 딱 에어라인 모드로 딱 꺼. Cellphone ay airplane mode agad. Yun unahin nyo pagdating ninyo sa service hall. 매너 없이 그거 탁 켜놓고 뒤다보고 있는 사람들은 정신이 다 썩은 인간들이야. Yung mga nakabukas pa rin yung cellphone, nakatingin pa rin sa cellphone, kahit nandito na sa church, yung mga walang manners, mga bulok ang diwa. 셀폰 볼 시간이 없어요? Wala ba kayong oras tumingin ng cellphone kung hindi dito? 있어요. Meron. 얼마든지 볼 수 있는데. Meron at meron. 아까운 시간에 하나님 앞에 나와가지고도 지생각 가지고 딴 세계를 갖고 있다. May kaunting kahalagang oras na lang ang binibigay ninyo upang humarap sa Panginoon, pero hindi nyo pa rin matiis yung sarili ninyong pagnanais na nakatingin pa rin kayo sa sarili ninyong mga cellphone. 마음 끄기 싫으니까 Kasi 그 ayaw 마음대로 mo- 사는 거야. Ayaw nyo na lang baliin yung puso ninyo, gumagawa na lang ayon sa gusto ninyo. 학생들은 선생이 하는 말을 순종하는 게 당연한 거예요. Kaya kung titignan ang estudyante, natural lang na sila ay sumusunod sa sinasabi ng guro. 우리 링컨 학생들 내 말 맞아 틀려. Mga Lincoln students, tama o mali? 맞죠? Tama po, di ba? 우리 무슨 아들 말해봐. 맞아 틀려. Mga lalaki nating mga estudyante, tama o mali? 링컨 학생들 중에 담배 피우는 놈이 있다는 걸 내가 듣고 지금 내가 생각하고 있어요. 이거 쫓아내야 되나 말아야 되나. Nung nabalitaan ko na merong nagyoyosi sa mga Lincoln School students natin dito, napapaisip na ako na kailangan ko na ba siyang palayasin o hindi. Talagang seryoso ko siyang pinag-iisipan. 여기 교회인데 교회에 와서 교회에서 담배를 피우고 있다는 게 이게 정신이 똑바로 박힌 인간이에요 이게. Kitang-kita mong iglesia to, sa iglesia ka nakatira, nagyoyosi ka pa rin. Tama ba yung diwa mo? 오늘부터 마음 안 바꾸면 내일부터는 그런 사람들은 쫓아내야 돼. Kung sa araw na ito hindi mo babaliin yung puso mo, mula bukas 내가 papalayasin na kita. 누군지는 아직 몰라. Hindi ko pa alam kung sino ka. 그런 사람이 있다는 것만 들었는데 Narinig ko lang na merong ganun. 내가 이렇게 말했는데도 또 담배 피우는 사람은 우리 교회를 무시하는 거예요. Nagsabi na ako ng ganito sa harap ninyo ngayon, pero kung ipagpapatuloy mo pa rin, ibig sabihin minamaliit, binabaliwala mo ang ating 그리고 church. 제일 누구를 무시하느냐면 At sino ba sa huli ang pinaka-binabaliwala mo? 이 교회의 담임 목사인 나를 무시하는 거예요. Yung pinaka-main pastor ng church na ito na ako ang minamaliit mo. 이거는 자기 부모를 욕먹이는 거고 Ito ay isang gawa na nagpapasira sa pangalan ng magulang mo. 기본 정신이 썩었다는 거예요. At ito ay patunay na kahit yung basic na diwa mo ay bulok.
우리 링컨 학교는 보통 학교가 아니에요. Dahil ang Lincoln School po natin, hindi siya normal na eskwelahan. The best school in the world. 아멘. Ito ay the best school in the world. Amen? 링컨에서 제대로 공부하면 우리 크리스찬처럼 피아노도 잘 치고 JP처럼 바이올린도 잘 캐고 다 잘해요. Mag-aaral ka lang na maigi ng mabuti dito sa loob ng Lincoln School tulad ni Christian, magaling ka na magpiano, tulad ni JP, pwede ka na rin mag-violin. 우리 링컨에서 제대로 배우면 애들이 밝고, 예? 그 무대 같은 데서 표현도 잘하고 연극도 잘하고 다 잘하잖아. Karagdagan pa doon ay kung mag-aral ka lang o mag-stay ka lang na maigi sa loob ng Lincoln School, mabuti na ang diwa na matatanggap mo, humarap ka man sa ibang mga tao ay ikaw ay merong lakas ng loob, mag-perform sa harap nila, wala kang takot sa puso mo. 어제 아래 NU 그 SM 모아에 가가지고 NU 학생들 한 200명 모아놓고 우리 마인드 강의 했는데 Kahapon ay pumunta po kami sa NU sa SM MOA, kasabay ng mga 100 mga estudyante doon ay nagkaroon po kami ng Mind Education. 우리 링컨 아이들이 거기서 이제 공연했거든요. Yung mga Lincoln School students po natin nag-perform po sila doon. 우리 링컨 아이들은 잘하더라고요. Yung mga Lincoln School students natin, magaling kasi sila. 그렇죠? Tama ba? 아이들 잘했어. 내가 놀 때 참 잘했어. Nung nakita ko sila, talagang magaling, mahusay sila. 근데 나중에 MC가 여러분 나와서 여기 한번 나와보라니까 부끄러워가지고 아무나 안 나와. Pero ang kakaiba, pagkatapos na nilang sumayaw, yung MC, tinawag sila para ma-acknowledge sila, pinapalabas ulit sa stage. Pero ngayon pa sila nahiya, ayaw nilang pumunta sa 그러니까 stage. 대학생이 돼도 이 마인드 교육을 안 받은 애들은 전부 마음이 이렇게 팔처럼 뻣뻣하더라고요. 이렇게 꺾을 줄을 몰라요. Ay mga estudyante, ayaw nilang lumabas sa stage. Kaya kahit ikaw ay university student na, kung ang puso mo tulad ng brasong hindi natutupi ay sobrang matigas, hindi mo mababali ang puso mo, hindi ka flexible. 나와봐 해도 아무도 못 나와. Kaya ngayon, kahit sinasabi sa mga estudyante, ilabas kayo dito sa harap, walang sino mang may kakayanang pumunta sa harap. 근데 우리 링컨에서는 그런 훈련을 하기 때문에 공연도 잘하고 발표도 잘하고 공부는 잘하는지 모르겠어요. Kaya yung mga Lincoln School students natin, dahil sa loob sila ng Lincoln School, magaling sila mag-perform, magaling sila humarap sa tao, hindi ko lang sure kung magaling sila mag-aral. 그건 아직까지 내가 잘 Yun 모르겠는데 yung hindi pa napapatunay sa akin. 다른 학교보다 훨씬 잘해요. 우리 아이들이 딱 보면요. Pero kung titignan niyo po ang ating mga estudyante dito, mas mahusay na sila kaysa sa mga estudyante ng ibang eskwelahan. 우리 크리스마스 칸타타 하는 거 봐보세요. 그 잘합니까 못합니까? Tignan niyo lang yung Christmas cantata. Magaling ba o hindi? 이런 걸 실제로 나와서 몸으로 함께 하는 사람이 있고 그냥 멍청하게 쳐다보면서 잘하네 못하네 이렇게 하는 사람이 있다는 거라. Kaya sa iba't ibang uri ng tao, may mga tao na merong kakayanang lumabas, magpakita ng ganitong mga kagalingan nila, ng talent nila. Meron din mga tao na mangmang lang nang nakaupo, ginagawa lang nila habang nanonood ng ganitong mga performance ay nag-iisip, ay magaling siya, ay hindi siya magaling. 그런데 실제 마음을 꺾고 참석해가지고 같이 연습하고 울고 웃고 하면서 그 배우는 마음 세계하고 그냥 멀리서 쳐다보고 있는 거하고는 마음의 세계 완전히 달라요. Pero ang mundo po kasi ng puso ng mga taong talagang nakikiisa, nakikisabay sa ganitong gawain, sa ganitong pagpapakita ng mga bagay-bagay at mga tao na hindi man lang nakikisabay ng puso, nasa gilid lang, naghuhusga kung magaling o hindi. Ibang-iba po ang mundo ng puso ng dalawa na ito. 그래서 내가 왜 우리 형제자매들 아이들 단기 보내라, 왜 외국에 보내라고 왜 그렇지 않은지 알아요? Kaya alam niyo po ba kung bakit ko ba talagang ine-emphasize sa ating mga magulang na ipadala ang kanilang mga anak bilang mga GNC sa ibang bansa? 그 가서 1년간 해외 가서 배우고 온 사람하고 그냥 세월 보낸 사람하고 완전히 달라. Dahil kung ikukumpara ang mga tao na pumunta bilang GNC, doon nagstay ng isang taon natuto, at ang mga tao na pinalipas lang ang mga oras nila nang walang ibang ginawa, ibang-iba ang mundo ng puso nila. 다 우리 여기에서요. 해외 가서 1년간 그런 거 하고 온 사람들은 마인드 자체가 뛰어나요. Kung titignan ninyo lahat ng mga kapatiran natin dito na nag-GNC, nag-isang taon, na nag-GNC sa ibang tao, na sa ibang bansa, nakabalik, ibang-iba ang mundo ng puso, ang mind nila. 그래서 내가 사무엘 보니까 내가 푸시하지 않으면 단기간 눈치가 안 보이더라고 내가 보니까 애가. Kaya nung nakita ko si Samuel, nakita ko na kung hindi ko siya sasabihan, ay siya hindi niya babalaking mag-GNC. 그래서 내가 LDU를 보고도
왜 아들 말이야 단기 안 보내느냐고. Kaya sinabihan ko rin si Elder Yul na bakit hindi mo pinapadala yung anak mo bilang GNC? 그게요, 부모들부터 생각을 고쳐야 돼. Kaya kahit sa mag-asawa, magulang muna, dapat magbago ang isip nila. 단기를 보냈는데 At ganoon ay pinadala siya bilang GNC. 우리 한국에서는 또 필리핀에서 왔다고 얼마나 또 잘해주겠어요. Siyempre, sa Korea naman, dahil merong GNC mula sa Pilipinas, gaano pa nila mabuti siyang alagaan. 사무엘이 뭐라냐, 여기 한국에서 배가 고파서 힘든 게 아니고 배가 불러서 힘들다는 거예요. Sinabi pa daw nila kay Samuel na, hindi ka mahihirapan dito sa Korea kasi gutom ka. Mahihirapan ka dito kasi masyado kang busog lagi. 한국 가면요, 배가 불러서 고민이에요. Sa Korea, ang paproblemahin mo ay masyado kang busog palagi. 그 대신 훈련은 야물게 받아요. Pero ganun din kabuti ang training na matatanggap mo doon. 그래가 우리 선목사님이라고 있는데 젊은 아이들 담당하는 젊은 목사님이 있어요. Kaya doon ay meron pong si Pastor Son na siya po ang nag-aalaga ng mga kabataan, mga bata. 내인데 사무엘 강남교회 스테이지에서 간증하는 거 스크린에 얼굴 나오는 거 보내주더라고. Nagpadala siya ng picture na nagpapakita na si Samuel sa Gangnam Church, sa pulpito nagpapatotoo siya, nakikita yung mukha niya sa screen. 야, 자식 출세했네. 내가 그랬죠. Sabi ko, wow, gano'n na siya, dakila na siya. 난 여기 우리 선교회 40몇 년 있어도 강남교회 무대에 한 번 못 올라가 봤다. Ako nga, kahit 40 plus years na ako sa loob ng iglesia, ni minsan hindi pa ako nakakakit sa stage ng Gangnam Church. 한 번도 박우수 목사님이 나를 초청 안 했기 때문에 나 거기 못 올라가. 강남교회 가서 거기 앉아 있기는 해봤지만 스테이지에 와서 내가 한 번도 올라가 본 적이 없어요. Ni minsan kasi hindi ako inimbita ni Pastor Park na magpatotoo doon sa stage o kaya umakyat ng stage. Kaya nakaupo ako palagi, hindi pa ako nakakakit sa stage. 난 40년 있어도 못 올라가보는데 너는 단번에 거기 올라갔는데 네가 출세했네. 내가 그랬지. Sabi ko, ako nga ni minsan hindi pa ako nakakakit dyan sa 40 taon na nandito sa loob ng iglesia. Pero ikaw, pagdarating mo, nakakakit ka na agad, ikaw na ang dakila, sabi ko. 여러분 교회 안에서 마음 꺾고 살면은 출세할 수가 있고 많은 축복을 누릴 수가 있어요. Sa loob po ng iglesia, kung mabubuhay po kayo ng buhay na taglay ang puso na kayang baliin, mabubuhay kayo ng dakilang buhay. 제일 골동 인간들이 누구냐면은 뒤에 숨어가지고 몰래 나쁜 짓 하는 놈들. Pero sino ba ang mga pinakamangmang na uri ng mga tao? Yung mga nagtatago sa likod at gumagawa ng mga masasamang gawa. 제일 장래가 없는 애들이 그런 애들이에요. Yung mga wala talagang kinabukasan, sila yung mga ganung uri ng tao. 요런데 스테이지 요런데 뒤에 숨어가지고 몰래 담배 피운다든지 Sabihin natin na nagtatago sa backstage, nagyoyosi, 저 뒤에 아무도 없는 데 가가지고 몰래 담배 피운다든지 ay pumupunta man sa kabilang baryo, doon sa tagong baryo, doon naninigarilyo. 너무 물건 가방 열어가 물건 빼간다든지 그런 인간들도 있다 이거. Meron ding mga tao na binubuksan yung bag ng iba, kumukuha ng gamit ng iba. 제일 발전성이 없는 사람들이 그런 사람들이. Yung mga tao na talagang walang posibilidad magbago or magbago, 그런 sila 사람들이 yun. 누구냐면은 말 듣지 않는 사람들이다. Sino ba ang nagiging ganon? Yung mga hindi nakikinig ng sinasabi. 신앙은요 말을 들으면 반드시 변합니다. Spiritual na buhay po kasi, makinig ka lang ng salita ay magbabago ka. 아무리 힘들고 어렵고 고통스러워도 내 귀를 열고 마음을 열고 말씀을 받아들이면 이게 마음에 들어와서 내 마음을 바꿔줘요. Kahit gaano ka man nahihirapan, namumroblema, buksan mo lang ang iyong mga tenga, baliin mo lang ang puso, papasok ang salita sa loob ng iyong tenga, papasok ito sa loob ng puso, magbabago ayon sa salita. 여러분들이 교회에 왔다면은 기본적인 자세를 그렇게 가지고 생활해야 된다는 거예요. Kaya kung nakarating na po kayo sa church, dapat yun po yung pinaka-basic na puso na taglay ninyo. 알겠습니까? Naiintindihan niyo po ba? 그 셀폰에 뒤다보고 앉아있는 그 인간들은요 껍질만 사람이에요. Yung mga nakatingin lang sa cellphone, kahit nandito na, yung mga, sila yung panlabas lang yung anyo na tao. 다 보여요. Kita ko lahat. 자기들은 모르는 줄 알아도 다 보여요. Akala nila, hindi ko alam, pero nakikita ko po lahat. 정신 차려야 돼. Kaya gisingin niyo pong diwa ninyo. 아멘. Amen. 이거부터 배워야 되는 거예요. Ito muna ay dapat matutunan. 이런 게 가장 기본적인 건데 이런 걸 안 배우고
뭘 아는 척하고 잘난 척하고 뛰어난 척 해봐야 그거 남이 알아주는 것도 아니에요. Ito muna ang mga dapat matutunan at ito ang dapat sanayin. Pero kung wala kang ganitong puso, nagkukunwari kang magaling, dakila, walang silbi po iyon. 어떤 기본기가 안 돼 있는 사람은 다른데 어디를 가도 똑같아요. Yung mga tao na wala yung pinaka-basic na uri ng puso, kahit saan man sila pumunta, wala silang magagawang maayos. 항상 운전을 할 때도 기본기를 계속 공부를 해야 돼요. Sa pagmamaneho man ng sasakyan, dapat lagi mong inaalala, sinasanay, yung mga basic na kailangan. 제가 운전해가 사고 몇 번 나기도 했지만은 거의 지금까지 거의 사고 없었던 이유가 뭐냐면 내가 운전대에 앉을 때부터 벌써 하나님 오늘 주님 도와주지 않으면 나 오늘 사고 나니까 도와주세요. 하나님께 먼저 딱 연결하고 시작한다니까. Sa matagal na panahon din po na ako'y nagmamaneho, kahit naka-aksidente po ako ng ilang beses, ang dahilan kung bakit walang malalaking mga aksidenteng naganap ay dahil pagkaupo ko pa lang sa sasakyan, unang-una kong ginagawa ay ako'y nananalangin sa Panginoon na sinasabi na, Panginoon, hawakan niyo po ang aking kamay, hawakan niyo po itong steering wheel na ito. Kung hindi po sa inyo, hindi po ako pwedeng mabuhay. 그래도 지금까지 거의 40년 가까이 내가 40년이 뭡니까? 45년 이상 운전했는데도 아직까지 별로 큰 사고 없었어요. Ngayon, sa ganung paraan, ako'y nagmaneho ng 50 taon na ay wala namang masyadong malalaking problemang naganap pa sa akin. 물론 한번 크게 사고 나가 죽을 뻔한 적은 있었지만은 Siyempre, meron naman pong isang pangyayari na sobrang laki na aksidente, muntik na ako mamatay. 예, 그런 일을 한번 당하면 당할수록 마음이 또 팍 낮아진다. Pero sa pamagitan din ng ganong klaseng mga karanasan, ganun din mas lalong bababa ang puso natin. 하나님은 우리의 마음을 낮추면서 우리에게 일하시는 분입니다. Ang Panginoon, siya ang Diyos na gumagawa sa atin habang pinapababa ang ating puso. 근데 하나님을 바보 병신으로 여기고 내 마음이 일어나는 대로 막 살아가는 사람들이 있어요. Pero meron din kasi mga tao na tinuturi nilang bobo, mangmang ang Diyos na nabubuhay na lang sila ayon sa gusto nila. 물론 하나님은 말이 없어요. Siyempre, ang Diyos, hindi siya nagsasalita sa atin. 물론 하나님은 우리 눈에 보이지도 않아요. Siyempre, ang Diyos ay hindi natin nakikita gamit ng ating mga mata. 있다고 생각하면 있는 것 같고 없다고 생각하면 없는 게 하나님이다. Ang Diyos, yung isang Diyos na kung isipin kong meron, kung isipin kong wala, wala. 그런데 그 하나님이 여러분의 삶에 딱딱딱딱 나타나요. Pero sa buhay ninyo, malinaw na mapapakita ang Diyos. 반드시 교만한 사람들은 탁 마음 꺾이는 일이 반드시 일어나더라고 내가 보니까. Nakita ko po talaga malinaw. Yung mga tao na arogante, matataas ang puso, darating at darating ang isang pangyayari na mababali ang kanilang mga puso. 여기 제가 오늘 이 사무엘상 2장을 읽었는데 Ngayong umaga, binasa po natin ang 1 Samuel chapter 2. 하나님이 여기서 보여주는 게 뭐냐면은 Ano po ba ang pinapakita ng Diyos sa mga bersikulo na ito? 한나와 버닌나라는 두 여자의 이야기인데 Makikita po natin dito ang kwento ni Anna tsaka ni 베닌나 Penina. 그 한 남편을 두고 있는 두 여자란 말입니다. 한 남편을 두고 있는. Ito po ay kwento kung saan ang dalawang babae na ito ay merong iisang asawang lalaki. 이거는 오늘 우리가 한 남편인 그리스도를 두고 있는 우리 여기 있는 여러분들의 두 종류의 사람과 같은 거예요. Ito ay nagpapakita rin ng itsura natin ngayon kung saan meron tayong iisang Diyos at tayo ay mga asawa niya pero tayo pa rin ay naglilingkod sa dalawang uri ng Diyos. 버닌나는 한나와 대결을 했어요. Itong si Benina, siya ay nakipaglaban kay 누가 Anna. 애기 잘났나? at sinasabi niya na alamin natin kung sino ba ang mas dakila. 그런데 한나는 아기를 갖고 싶은데 아무리 갖고 싶어도 아기가 안 생기는 거예요. Itong si Anna, gusto niya na nga magkaroon ng anak, ngunit gaano siya magsikap, hindi siya nagkakaroon ng anak. 베닌나는 아기만 갖고 싶으면 아기가 생기는 거예요. Pero itong si Penina naman, takdahin niya lang ang sarili niya magkaroon ng anak, nagkakaroon siya agad ng anak. 자, 누구 마음이 높아지고 누구 마음이 낮아지겠어? Ngayon, sa dalawang uri ng tao na ito, kaninong puso ang mas tataas, kaninong puso ang hindi tataas? 아기를 잘 놓는 베닌나는 가장 마음이 높아지는 거예요. Ito si Benina na magaling o madaling nagkakaroon ng anak, madali na ring aangat ang kanyang puso. 아기를 못 놓는 한나는 계속 마음이 다운되는. Si Anna naman na hindi nagkakaroon ng anak ay laging babagsak ang kanyang puso. 여러분, 사탄의 거처는 높은 데 있고 예수님의 거처는 낮은 데 있어요.
Kung titignan natin, ang pinagmumulan ni Satanas ay nasa taas, ngunit ang pinagmumulan naman ni Jesus ay nasa mababa. 높이 올라가는 게 좋은 것 같아도 Magmukha mang mabuti na kayo'y umaangat ng umaangat, 높이 올라가면은 사탄하고 매치가 잘 돼요. kung kayo'y makakaangat ng mataas, madali kayong mamamatch ni Satanas. 밑으로 내려가면 뭔가 창피스럽고 진짜 힘들고 고통스러워서 아이고 이렇게 못 살겠다 싶지만은 거기는 예수님과 만날 수 있는 기회가 있다. Ngunit kung tayo ay bababa naman ng bababa, maaring medyo nakakahiya o nakakapanghinaya ng mga pangyayari sa baba. Ngunit ganung paraan, mas lalo tayong mapapalapit sa 어느 Diyos. 날은 하나를 볼 때마다 아이고 병신아 막 무시하는 거예요. Ngayon ito si Benina, tuwing nakikita niya si Anang, nasasabi niya lang, ikaw, mangmang ka talaga eh. 여자로서 너 뭐가 잘못된 거 아니야? 왜 얘기하나 본다. Parang may pagkakamali ka bilang babae, ba't hindi mo kaya magkaroon ng isang anak? 옛날에 이스라엘 사람들은요, 애기 못 낳는 게 제일 무서운 일이에요. Para sa mga Israelita kasi dati, ang pinaka nakakatakot bagay ay hindi pagkaroon ng anak ng isang babae. 필리핀도 그랬는지 모르겠고 우리 한국도 옛날에 그랬어요. Hindi ko alam kung ganun din sa Pilipinas dati, pero sa Korea dati ganun din. 애기를 못 낳잖아요. 시집 가서. Sabihin natin nagpakasal ang isang babae pero hindi siya nagkakaroon ng anak. 요즘은 아닙니다. Ngayon hindi na po ganun. 한 100년, 200년 전에는 그랬어요. Mga 100 years, 200 years ago pa po ito. 시집을 갔는데 애기를 못 낳으면 Sabihin natin nagpakasal ang isang babae pero hindi siya nagkakaroon ng anak. 그 집에 살기가 너무너무 힘들어요. Mahihirapan siyang mabuhay sa bahay na iyon. 그리고 남편이 다른 여자를 또 데리고 살아도 아무 말도 못해요. At kahit itong lalaking asawa ay maghanap ng ibang babae, wala kang ibang masasabi sa kanya. 애기 못 낳는 이유가 여자에게 있는 게 아니고 남편 있어도 여자가 부끄럼당하고 여자가 욕먹고 그런 시대였어. Yun yung panahon na kahit sabihin natin na maaring hindi yung babae ang may problema, maaring yung lalaki din yung may problema sa hindi nila pagkakaroon ng anak, pero hindi na problema yun kasi yung babae lang ang tinitignang masama at yun lang ang pinoproblema. 그리고 애기를 10명 낳아도 남자 아이 못 낳으면 아무 소용없어요. At kahit manganak ang isang babae ng 10 anak, pero wala man lang isang lalaki sa mga anak na yon, wala ring silbi yun. 그 남자 선호 사상이 강했단 말이에요. Dahil noon, talagang malakas ang male-centric na ideology ng 왜냐하면 tao. 남자가 그 집에 대를 이어가기 때문에 중요했죠. Dahil noong mga panahon na yon, ang mga lalaki ang nagpapatuloy ng kanilang dugo o bloodline, kaya importante ang mga lalaki. 그런데 버니나는 막 잘 놓는 거야 애를. Kaya ngayon si Benina, magaling siya manganak ng bata. 한나는 죽으라고 애가 안 생기는 거예요. Pero itong si Ana, gaano man magsikap ay hindi nagkakaroon ng anak. 누가 괴로움 당하겠어? Kung ganoon, sino kaya ang mas nahihirapan? 베니나는 맨날 휘파람 불고 막 간식 먹고 막 즐기고 있는데 Si Benina, lagi na lang pasipol-sipol, masaya, kumakain ng merienda, anuman. 한나는 음식을 씹어도 단맛도 모르겠고 Si Ana naman, gumuyaman lang ng pagkain, hindi niya maramdaman na matamis ito. 사람들 쳐다보기도 부끄럽고 Nakakahiya mang magpakita sa harap ng mga tao. 그러니 결국 한나의 마음이 어디로 돌아가겠어요? Sa huli, saan kaya babagsak ang puso ni Ana? 우리 마음이 쫙 무너지면요 Kung ang puso po kasi natin ay bumagsak, 자동적으로 이루어지는 현상이 하나 있어요. meron pong isang pangyayari na automatic na 그게 pangyayari. 뭐냐면은 하나님을 찾게 된다는 거죠. Automatic na hahanapin ng Diyos. 근데 우리가 뭔가를 잘한다. Pero sabihin natin na magaling tayo sa isang bagay. 내가 남보다 낫다. O sabihin natin mas magaling ako sa ibang tao sa bagay 내가 na 좀 ito. 남보다 잘생겼다. O kaya mas pogi ako kaysa ibang tao. 또 내가 좀 키가 크다. Mas matangkad ako kaysa 뭐 ibang 이런 tao. 거 있잖아, 그죠? Diba, meron mga 인간들. ganong mga bagay. 인간들은 그런 거 별거 아닌 거 가지고 엄청 마음을 높인다. Yung mga tao kasi, kahit yung mga ganong malilit na mga bagay, ginagawa nilang malaki at sobrang nilang tinataas ang sarili nila. 그러면 하나님이 자꾸 내 마음에서 없어져요. Pero habang ganun nangyayari kasi sa puso, mas nawawala ang Diyos sa loob ng aking puso. 결과적으로 보면 본인 나는 마음에 하나님이 없어. Kaya sa result ay makikita natin na sa loob ng puso ni Benina, wala ng Diyos. 한나는 너무 부끄럽고 숨을 데도 없고 자기가 아기가 안 생기니까 어디 가서 내세울 것도 없고 힘든 거지.
Si Ana naman ay sobrang nahihiya na hindi siya nagkakaroon ng anak. Wala man lang siyang pwedeng taguan kasi sa puso niya, hindi siya nagkakaroon ng anak, bumagsak na ng todo ang kanyang puso. 예, 이런 삶을 보고 뭐냐면은 바닥 인생이라 그런데 바닥 인생. Ito yung tinatawag nating buhay sahig. 바닥을 치는 인생이라는 거예요. Ibig sabihin, ang buhay mo sa sobrang bagsak, tumama na sa sahig. 그 사업이 쫄딱 망했을 때 우리가 바닥 쳤다 그러잖아. Kaya sinasabi sa Korea na ang tao pag sobrang bagsak na ng kanyang buhay, nahampas niya na yung sahig. 필리핀도 그런 표현이 있어요. Meron din po bang ganong kasabihan sa Pilipinas? 사업이 쫄딱 망했을 때 나 바닥 쳤다. Sabihin natin, isang business ay sobrang bumagsak, ay ganito, napahampas ako sa sahig. Nahampas ko na ang sahig. 그런 말 안 해요? Hindi niyo po ba sinasabi yung ganong ekspresyon? 뭐라 그러는데 나 그게 궁금하네. Ano kaya ang merong ekspresyon na 필리핀에서 ganong? 쫄딱 망하면 뭐라 그래? Sa 뭐라고 Pilipinas, 그래? anong sinasabi pag sobrang bumagsak na ang tao? 그런 말 없어요. Wala pong ganong ekspresyon dito? 뭔데요? Ano ba? Meron ba kayong alam? 뭐라고? Sinukluban na ako ng langit at lupa. 그뭔 뜻이고? Ano po ibig sabihin nun? 운이 안 좋다. 그래요. 우리 한국 사람들은 바닥 쳤다 그래요. 바닥 쳤다. Sa Korea naman, sinasabi, nahampas ko na ang sahig o lupa. 이 영어도 영어식도 hit the rock bottom 그렇게 이야기하던데 hit the rock bottom. Sa English din po, merong expression na I hit rock bottom. Ibig sabihin, natamaan niya ng pinakamababang lupa. 바닥을 쳤다. Ganun, nahampas na ang lupa. 그게 뭐냐면 이제 땅하고 딱 붙었다 이게 땅하고. Ibig sabihin, dumikit na sa lupa. 근데 여러분요. 이렇게 바닥을 치는 인생이 되어야 실제 거기서 하나님을 만나는 일이 일어난다는 거예요. Pero kinakailangan na ang buhay natin ay hahampas sa lupa, aabot sa lupa upang makilala natin ang Diyos. 하나님을 만나는 거는 그냥 만나지는 게 아니라 Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi po basta-bastang nangyayari. 하나님을 마음에 심는 길이 있다는 거예요. Meron pong paraan upang matanim ang Diyos sa loob ng puso. 여러분 농부가 옥수수 심는 거 봤습니까? Nakita niyo na po ba ang mga magsasakang nagtatanim ng mais? 높은 흙은 낮추고 그렇죠? 돌은 깨부수고 그런 식으로 먼저 부드러운 흙으로 만들어야 돼요. Una-una nilang ginagawa, sa lupa, kapag merong lupa na mas mataas kaysa sa iba, ito'y pinapatag nila. Pag merong mga bato sa loob ng lupa, ito'y winawarak nila. Ginagawa muna nila na smooth ang 그다음에 lupa. 호미를 가져와서 호미를 가지고 땅을 쭉 이렇게 파야 돼. Ngayon ay magdadala na sila ng panghukay at gamit nito, huhukayin na nila yung lupa. 땅이 있으면 이렇게 땅을 파가 낮은 땅에다가 씨를 심는단 말이에요. 낮은 땅에다가. Pagkatapos nilang hukayin yung lupa, syempre sa paghukay ng lupa, merong punto doon na mas mababa kaysa sa iba, doon nila itatanim yung mais. 흙을 이렇게 돋아 놓고 거기다가 씨를 심는 거 봤습니까? Nakakita na ba kayo ng mga magsasaka na pinapataas muna yung lupa at sa ibabaw ng lupa tinatanim yung binhi? 먼저 호미로 땅을 이렇게 쭉 긁어 가지고 땅을 낮추어야 돼요. Kinakailangan na gamit ng panghukay-hukayin muna yung lupa upang pababain ang lupa. 거기다가 딱 씨를 심는다는 거. Doon ay maaring ilagay ang binhi. 그래가지고 흙을 딱 덮어 놓으면은 At kapag ganun, tataklubin na ng lupa, 거기서 옥수수가 올라온다니까. doon na bubunga ang mais. 그런 거 맞죠? Nakita nyo na po yung ganun, di ba? 하나님도 우리를 어떻게 인도하느냐면은 Paano rin po ba tayo ginagabay ng Diyos? 우리 마음을 파야 돼. 우리 마음을 파야 돼. Kailangan mo nang hukayin ang ating puso. 내 마음을 파는 제일 좋은 조건이 뭐냐면은 Ano po ba ang pinakamabuting pangyayari na maaring mahukay ang aking puso? 내가 바닥을 쳐야 되는 거예요. Kailangan muna kumahampas o umabot sa lupa. 그 여러분들이 성경을 읽어보면은 Kaya kung babasahin niyo po ang Biblia, 성경에서 크게 쓰임 받은 인물들의 인생을 살펴보면요. kung pagmamasdan po natin ang buhay ng mga tao sa loob ng Biblia na ginamit ng mabuti ng Diyos para magpakita ng malalaki niyang mga gawa, 잘 나가다가 한순간에 탁 바닥을 친다 이거. makikita po natin na ang daloy ng buhay nila habang madakila ang buhay nila ay bigla nilang mahahampas ang lupa. 혹시 그런 사람이 생각나요? Meron po ba kayong naaalala ng ganong uring tao?
성경의 인물 중에 생각나는 사람이 있어요. Sa iba't ibang mga tao sa loob ng Biblia, meron po ba kayong naalala? 요셉이라는 인물 우리가 생각할 수 있는데 Maaari nating isipin si Jose, si Joseph. 갑자기 하나님이 요셉에게 일을 하시는 거예요. Biglang gumawa ang Diyos kay Joseph. 갑자기 형들이 요셉이 꾼 꿈 때문에 미워하기 시작하는 거예요. Bigla ay nagkakaroon na ng puot ang mga kapatid ni Joseph sa kanya dahil meron siyang mga panaginip. 형들이 왜 날 미워하지? Bakit kaya ayaw na ng mga kapatid ko sa akin? 그냥 꿈꾼 대로 이야기했을 뿐인데 Binahagi ko lang sa kanila ayon sa napanaginipan ko. 미워하는 데서 끝나는 게 아니고 Pero hindi lang natapos sa puot. 구덩이를 파가지고 거기다가 던져버려요. 구덩이를 파져 있는 구덩이에다가 요셉을 던져버리는 거예요. Binagsak pa nila si Joseph sa isang bangin. 요셉이 쿵 떨어졌어. Kaya bumagsak siya doon sa bangin. 그 떨어졌을 때 얼마나 요셉이 고통스러웠겠어. Pag ikaw ay bumagsak sa isang bangin, siya ay bumagsak sa bangin, gaano kaya ito kasakit sa kanya, di ba? 하마터면 죽을 뻔했네. Muntik na ako mamatay. 아이고 뭐가 뼈가 안 부러진 것에도 다행이다. Buti na lang, wala man lang nabaling 근데 puto sa 형들이 akin. 왜 저러지? Pero bakit kaya ganyan yung mga kuya ko sa akin? 내가 뭐 잘못했지? Ano bang maling ginawa ko 나 sa 꿈 kanila? 이야기밖에 안 했는데 Sinabi ko lang sa kanila na panaginipan ko. 형들이 하나면 저 꿈쟁이 저놈 저건 죽여야 돼. Sinabi ng mga kapatid niya, yang nananaginip na yan, kailangan patayin. 죽이자. Patayin na natin. 하마터면 죽을 뻔했는데 Muntik na po siyang mamatay. 그것도 제일 맏형 그 루벤이 Pero yung pinakapanganay na kuya, si Ruben, 야 우리 그러지는 말자. sabi niya, wag naman nating 그래도 우리 patayin. 형제인데 우리가 죽이면 되겠냐. Magkapatid pa rin tayo, hindi naman natin pwedeng patayin. 그래가지고 우리 차라리 팔자. Mas mabuti, ibenta na lang natin siya. 그래가 이스마엘 그 장사꾼들한테 요셉이 자기 형제들인데 팔아버렸어. Kaya kahit magkakapatid sila, itong mga kapatid niya, binenta nila si Jose sa mga mangangalakal Ismael. 요셉이 팔려가면서 이해를 못하는 거지. Itong si Jose, habang nagpapunta doon ay hindi niya maintindihan ang mga 그런데 요셉이 pangyayari. 와면 누가 찾아지겠어요? Pero sa loob ng puso ni Joseph, sa ganong sitwasyon, sino ang hahanapin 한 niya? 말씀해 주세요. 그때 요셉의 마음에 누구 이름이 생각나겠어요? Sagutin niyo po kung kaninong pangalan ang maalala ni Joseph sa ganong pangyayari. 예? Sino? 아브라함 남 아니지요? Pangalan ni Abraham nam? Hindi. Lord, 제호바, 그죠? Lord, Jehovah, di ba? 찾아지겠어요, 안 찾아지겠어요? Mapapahanap kaya siya sa pangalan na iyon o hindi? 여러분들이 사람을 찾으면 여러분들은 하나님과 어긋장나고 있는 거예요. Kung naghahanap kayo ng tao sa ganong sitwasyon, baliko ng relasyon niyo sa 여러분이 Diyos. 좀 어렵다고 좀 도와주세요. 이러고 있으면 여러분들은 아직도 하나님과 마음이 맞지 않는 거라. Kung meron kayong kaunting kahirapan at meron kayong hinahanap na tao para tumulong sa inyo, ibig sabihin hindi pa nagkikita ang puso ninyo sa Diyos. 그 아직 덜 급해서 그래. At ibig sabihin hindi rin ganun kadesperado ang sitwasyon ninyo. 진짜 어려워 봐요. Kung tunay na kahirapan ang dumating sa 사람 inyo, 찾기도 싫어져요. kahit tao nga ayaw mo nang hanapin pa. 그냥 하나님밖에 생각이 안 나요. Diyos lang ang iisipin mo. 하나님. Panginoon, Panginoon. 요셉이 그때부터 하나님과 가까워지기 시작했어. Kaya mula noon, itong si Jose ay nagiging malapit na sa Diyos. 근데 하나님은 우리를 인도할 때 Pero ang Diyos, sa paggagabay niya sa 그냥 한번 atin, 이렇게 하고 또 봐주고 이러는 게 아니고 hindi siya yung tipong tao na, sige, pahirapan natin ng kaunti, paangatin natin ulit. 우리를 완전히 자기를 의지하는 마음이 될 때까지 계속 어렵게 하신다니. Pero pinapahirapan niya tayo sa punto na wala tayong ibang pwedeng asahan kundi siya. 그래가지고 이제 조금 살만해졌는데 보디발 집에 갔는데 그 집 아내가 또 요셉을 유혹하네. Kaya habang ganun ang nangyayari kay Jose, umabot na siya sa bahay ni Potifar. Pero pagdating doon, nagiging okay na sana ang buhay niya. Ngayon ang asawa naman ni Potifar ang namumroblema sa kanya. 이 유서가 왜 이래? Bakit siya ganyan? 요셉은 그런 마음이 없는데 여사가 자꾸 유혹을 하는 거야. Ngayon itong si Jose, wala naman siyang kahit anong puso patungo sa asawa ni Potifar. Yung babae yung nagtutukso sa kanya. 이 여사가 미쳤나 이거 왜 이러지? Baliw ba itong babae na ito? Ba't siya ganyan? 그래 요셉이 할 수 없이 옷을 벗고 도망을 가버렸어. Kaya wala ang ibang magawa si Jose ay napahubad siya ng damit niya habang patakas siya palabas ng bahay. 도리어 강간 미수범으로 도리어 제목을 덮어쓰고 감옥에 갇혀버렸어 그 일로.
Pero sa pagkatakas niya ng ganon ay hindi siya nakatakas, ngunit nabigyan pa siya ng bintang na siya ay isang nanggagahasa. At ganon ginawa siyang kriminal, pinasok sa 자, 그때 kulungan. 요셉의 마음이 어떤 마음이 들겠어요? Sa ganong uri ng pangyayari, ano kaya ang puso ni Jose? 자, 누구를 찾겠어요? Sino kaya ang hahanapin niya? 하나님, Diyos, 하나님. Panginoon. 그 감옥에 갇혀가지고 몇 년이 흘렀는지도 몰라. Nakulong na siya. Hindi rin alam kung ilang taon ang lumipas sa kanyang buhay. 하나님, 도대체 이게 웬일입니까? Panginoon, bakit ba ganito ang nangyayari sa akin? 내가 무슨 죄를 지었습니까? Ano po ba ang kasalanan na aking ginawa sa inyo? 아직까지 요셉은 그게 풀리지 않는 거지. Si Jose hindi pa rin nalulutas ang ganitong katanungan sa kanya. 그런데 어쨌든 요셉은 하나님 말고는 물고 늘어질 사람이 없어요. Ganun pa man, sa loob ng puso ni Jose, wala na siyang ibang pwedeng asahan, kapitan, kundi ang Diyos. 그 요셉의 마음에 하나님, 하나님, 왜, 하나님, 왜, 하나님. 어쨌든 입에 하나님이 계속 나오는 거예요. Kaya ganun sa bibig ni Jose, wala siyang ibang nasasabi, Panginoon, bakit, Panginoon, bakit? Ganun na lang ang nabibigkas ng kanyang bibig. Ang hinahanap niya ay siya lamang. 이게 좋은 인생입니다. Ito pong mabuting buhay. 우리가 이렇게 돼야 돼요. Kailangan ganito rin ang buhay natin. 아멘. Amen? 나와 하나님하고 계속 주고받고 왜 그럽니까? 하나님하고 하나님 계속 내 마음에서 내 입에서 하나님이라는 단어가 돌고 돌아야 돼. Dapat sa loob ng buhay natin, sa loob ng ating bibig, ang binibigkas natin ay, Panginoon, bakit? Panginoon, bakit? Itong mga salita dapat lagi ang umiikot sa loob ng puso at bibig natin. 그런데 그 기간이 뭐냐면 하나님이 요셉을 깎고 해가지고 다듬어 가고 있는 거예요. Pero kung titignan natin, yung ganong klaseng panahon ay ang panahon kung saan ang Panginoon ay ganito, sinisira ng paunti, chinichip niya itong si Jose. 요셉은 힘들었겠지 물론. Maaari, syempre na nahihirapan talaga si Jose. 계속 깎고 다듬고 해가지고 이제 다이아몬드가 됐다는. Na ganito, tinatamaan, sinisiraan si Jose. Sa huli, siya ay naging isang diamante. 자기는 몰라요. Si Jose hindi niya alam. 그런데 하나님 볼 때는 쟤는 이제 다이아몬드다. Ngunit sa paningin ng Diyos ay nasasabi niya na, diamante na siya. 다이아몬드가 그냥 원석 다이아몬드는 별로 가치가 없어요. Ang diamond po, yung diamante na puro lang ay wala siyang masyadong halaga. 그런데 다이아몬드를 깎아야 이게 수억 원의 가치를 가지게 되는 거예요. Pero kailangan itong diamond ay ma-carve, ma-chip, maangguluhan upang ito ay magkaroon ng bilyong-bilyones na halaga. 그래가지고 이제 하나님이 때가 됐다는 거지. Ganun nakita ng Diyos, sabi niya, okay na. 갑자기 바로 왕궁에서 요셉을 보고 수염 깎고 오라는 거야. Panahon mo na ngayon, Jose. At ngayon bigla na nakarinig ng balita mula sa templo ng hari ng Ehipto na sinasabi na papuntahin mo si Jose dito pagkatapos niyang magtanggal ng kanyang mga balbas. 그래가 요셉이 뭔 일이지 하고 딱 갔는데 Si Jose, napaisip na anong bang pangyayari ito at dumating siya sa harap. 그 길로 요셉은 바로 왕에 이렇게 탁 선택을 받아가지고 애굽의 총리가 되어버렸다. Mula noon, siya na ay napili ni Haring Paraon at siya na ang naging minister doon sa Ehipto. 그러면 요셉이 꿈꾼 그 시간부터 13년이죠. 그죠? 13년이 흘렀는데 그 13년에 있었던 바닥치기 인생을 한 그거는 그냥 아무 무의미한 기간이 아니었다는 거지. Kaya kung titignan natin na mula sa kanyang pagkulong hanggang sa kanyang pagiging tagapamahala rin ng Ehipto, 13 taon ang lumipas. Sa 13 taon na lumipas na iyon, napakaraming iba't ibang mga pangyayari na siya ay humampas sa lupa, umabot sa lupa. Pero lahat ng mga bagay na yun ay hindi walang kabuluhan. 계속 하나님이 깎아가지고 이제 다이아몬드가 됐다. Yun ang panahon na ginawa ng Diyos na i-carve si Jose upang sa huli siya ay maging isang tunay na diamante. 아멘. Amen? 그때부터는 하나님 너 올라와. Mula noon, sinabi na ng Diyos, umangat ka na dito. 너 오늘부터 애굽의 총리해라. Umakyat ka na dito, ikaw na ang maging tagapamahala ng Ehipto. 그리고 요셉은 이거 무슨 일이지 싶었지만 Ngayon si Jose naman ay napaisip muli, anong pangyayari ito? 하나님은 오래전부터 계획을 갖고 요셉을 다 이렇게 깎아 나가는
일을 진행하셨다는 거예요. Pero ang Diyos ay dati pa lang ay nasa loob niya na ang kanyang kalooban na ganitong ikakarve si Jose upang ilagay siya sa posisyon na ito. 그렇게 하나님이 여러분 한 사람 한 사람 그렇게 하고 있다는 걸 믿으세요. Manampalataya rin po kayo na sa ganung paraan, ang Diyos ay humahawak sa bawat isang buhay ninyo. 아멘. Amen? 그래가지고 딱 총리가 되고 나니까 총리된 위치만 주어진 게 아니고 이미 지혜도 들어와 있었어. Ngayon nang siya ay naging tagapamahala na, hindi lang siya nilagay sa pwesto, nilagyan na rin sa loob niya ang karunungan na bagay sa pwesto na iyon. 다 다스릴 수 있는 지혜가 들어와 있어. Pumasok na sa kanyang karunungan na kayang mamahala sa lahat ng mga bagay. 이게 오늘 우리가 하는 교회 생활입니다. Yun po ang buhay iglesia na binubuhay natin ngayon. 이걸 여러분들이 알아야 이 가치를 알아야 되는 거예요. Kailangan nyo rin pong matuklasan ang halaga po nito. 그 하나님이 그렇게 한 사람 한 사람을 바닥치는 인생으로 만들어 가는 거예요. Kaya ang Diyos sa ganung paraan, bawat isa tayo ay binibigyan ng pangyayari na mahahampas natin ng lupa. 욥도 그러죠. 잘 나갔잖아, 욥이. Di ba, si Job din, magaling, maganda ang buhay niya. 하루아침에 하나님이 다 뺏어버렸어. Pero sa isang umaga ay biglang inagaw ng Diyos ang lahat ng kanyang bagay. 세상에 자식까지 다 뺏어버렸어. Hanggang buhay ng kanyang mga anak, inagaw ng Diyos. 하나님은 욥에게 계획이 있었지만 욥은 이해가 안 가는 거예요. Sa ang Diyos ay meron siyang kalooban para kay Job. Pero itong si Job, hindi niya maintindihan ang Diyos. 자기도 알지 못하는 사이에 욥은 마음이 얼마나 높아져 있었는지 Hindi niya rin alam na sa panahon na hindi niya namamasdan ay sobrang tumaas din ang kanyang puso. 하나님이 이럴 수 있어요. Sinabi niya, Diyos ka, pero kaya mong gawin yan. 하나님 나하고 한판 뜹시다. 나오세요. Paano mo nagagawa yan? Humarap ka sa akin, ako ilalaban sa iyo. 실제 욥이 그렇게 말했어요. Yun ang isa sa mga salita ni Job 나하고 mismo. 하나님하고 같은 자리에 앉아서 한번 대화해 봅시다. Sinabi niya na ang Diyos at ako ay umupo tayo sa parehas na posisyon at subukan natin magdebate. 이거 얼마나 높은 마음입니까? Gaano ba kataas ang puso mo, di ba? 이 지구상에서 딱 한 명만이 그렇게 말했어. Sa buong kasaysayan ng mundo, isang tao lang ang nagsabi ng ganun. 이거 하나님은 벌써 그 마음을 아셨지. Pero syempre, ang Diyos dati pa lang alam niya na ang ganitong puso niya. 저놈이 내 이름 팔아가지고 엄청 마음이 높아졌구나. Etong tao na to, binibenta ang pangalan ko, sobrang tumaas ng kanyang puso. 다 뺏어버렸어. Inagaw niya lahat. 몸에는 막 욕창이 나가지고 막 고름이 줄줄 흐르고 Ang kanyang katawan, makikita ang kanyang mga balat, umaangat ang mga nana. 엄청난 고통을 당했지. Sobrang tinding kahirapan ang nararanasan. 그리고 욥이 이제 바닥을 탁 쳤지. Sa ganung paranasan ay dumating na, nakahampas na sa higsi. 그때 하나님이 욥에게 딱 나타났어. Job, at ganito nagpakita doon ang Diyos. 그때 욥이 뭐라고 말했느냐면 Pero ano bang sinabi ni Job? 이건 중요한 구절이니까 내가 보여드릴게요. Dahil importante po ito, hanapin po natin. 욥기 42장 Punta 5절을 찾아보세요. Punta pa tayo sa Job 42 verse 5. 욥기 42장 5절. Job chapter 42 verse 5. 욥이 뭐라고 간증을 하느냐면은 Ano ba ang pinapatotoo ni Job? 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하여 삽더니 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 그랬더만. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. 다 같이 한번 읽어봅시다. Basahin po natin sabay-sabay. 시작. Ready, go. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. 한 번 더. Isa pa. 고. Go. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. 전에는 욥이 말씀 들어도 듣고 그냥 흘려버리고 듣고 흘려버리고 그냥 듣긴 들어도 뭐 듣는 것도 없고 그냥 듣고 흘려버리고 나 다 알아 다 알아 다 알아 이랬단 말이야. Dati si Job ay nakakaninig ng salita ng Panginoon, pinapakinggan niya, ngunit pinapalabas na rin sa kabilang tenga niya. Nakikinig, pinapalabas lang, sinasabi niya na alam ko na lahat yan. 교회 안에서 마음 높은 사람은 아이고 저 말씀 나 다 알아 다 알아 다 알아 그 말했으면 좋겠어. Yung mga matataas na puso sa loob ng iglesia, sila yung mga tao na habang nakikinig ng mensahe, sinasabi niya, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. 그래야 여러분도 그런 데 있지요. Tama o mali? Di ba kayo rin minsan ganon? 그 마음이 높아서 그래. Dahil mataas ang puso ninyo. 여러분 집에서 밥 매일 아이고 이 밥 내 옛날부터 먹던 밥이야. 이제 그만 먹을래 그럽니까? Sa bahay po ba ninyo, pag kumakain kayo, sinasabi ninyo, ay, ilang taon ko na kinakain yan, hindi ko nakakainin yan, alam ko na yan, ganun ba yun? 매일 먹는 밥이라고 나 이거 매일 먹는데 왜 또 나와 안 먹을래? 그러면 안 먹고 그래요? Dahil araw-araw tayong kumakain ng kanin, sasabihin nyo ba, ilang taon na ako kumakain ng kanin, hindi ko nakakainin yan, pwede ba yun?
안 그러죠? Hindi po tayo 매일, ganun, di 매일 ba? 먹죠. Araw-araw pa rin kumakain, tama po? 깡콩 나오면 깡콩 나나만 하면서 또 먹어야 안 먹어요. Pag lumabas ang kangkong sa menu, sabihin kangkong na naman, pero kakain pa rin o hindi? 그거 먹어야 살지. Kailangan kumain para mabuhay, di ba? 말씀도 우리 먹어야 되는 거예요. Kailangan salita rin ay nakakain natin. 그 욥이 정신을 차리고 보니까 Kaya itong si Job, nung nagising na siya sa sarili niya. 이 하나님을 내가 못 보고 내가 교만했구나. Hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita ang Diyos. Ganitong mataas ang aking 거기서 puso. 욥이 처음으로 땅에 있는 먼지를 막 머리에다가 막 엎어쓰면서 회개했단 말이에요. Kaya unang ginawa niya na si Job sa unang beses ng kanyang buhay ay napatira pa sa lupa. Yung alabok ng lupa ay nilagay niya sa kanyang sarili. 그때 binahas 하나님이 niya sa 욥을 sarili niya. 축복했어요. At doon pinagpala ng Diyos si Job. 그래가지고 그때부터 하나님이 욥에게 그때 잃어버린 짐승의 수의 2배, 모든 짐승을 2배씩 더 늘려줬단 말이에요. Mula noon sa lahat ng nawala kay Job na bilang ng kanyang sariling mga hayop ay binalik ng Diyos na twofold, lahat ng nawala sa kanya. 그리고 아들, 딸 잃어버린 것도 하나님이 다 다시 새로 태어나게 해가지고 그 숫자만큼 또 다 주었어요. At yung inagaw ng Diyos kay Job na bilang ng kanyang mga anak na lalaki, babae, muli niyang binalik bilang mga bagong anak sa parehas na bilang. 그리고 딸 셋을 낳았는데 딸이 얼마나 이쁜지. Ngayon, 3 anak na babae ang naipanganak sa pamamagitan nila, napakaganda pa nila. 아마 우리 손녀들 같았는 것 같아. Siguro sing ganda ng mga apo ko. 딸 이름이 여미마, 거시야, 게렌합북. Si Yemima, Gersia at Yemehabpu. 게렌합북. Gerenhabpu. 혹시 여러분 딸 낳거든 여미마, 거시야, 게렌합북 그 이름 지어줘요. 제일 이쁜 이름. Kung magkakaroon po kayo ng mga anak na babae, pwede niyong ipangalan sa 3 pangalan na yun kasi yun yung pinakamagagandang mga pangalan. 어제 페이스북 보니까 제 말이 애 뱉다고 난리를 막 치더만 내가 보니까. Kita ko kahapon sa Facebook, daming ginawa ni Jen Marie porque nanay na siya. 딸 낳는지 모르겠지만은 Hindi ko po alam kung babae ang lalabas. 예미마, 거시야, 게렌합북. Kaya Yemima, Gersia o Hememhabpu. 게렌합북. Genemhabpu ang pangalan. 참 이쁘죠 이름이 그죠? Ganda ng mga pangalan, di ba? 예. 펄스컴 펄서브야 빨리 주워 가세요. 그 좋은 이름. 3 lang yun. First come, first serve. Paunahan po kayo pumili ng pangalan. 그러니까 우리가 바닥을 치고 푹 꺼지는 게 끝이 아니라니까. Kaya, pangyayari kung saan mahahampas na natin ang lupa, maaabot na natin ang lupa, hindi po natatapos doon. 그 내가 생각하는 끝은 시작이라는 거예요. 새로운 시작. Ang iniisip kong katapusan ko na, yun na ang simula ng bagong simula. 그 우리는 어떤 바닥을 칠 때가 있어요. Ano bang uri ng mga lupa ang nahahampas natin? 자, 재정적인 바닥. Pinansyal na lupa. 돈이 없어. 이거 아무리 흩어봐도 돈이 없어. Wala na akong pera, kahit gaano ko hanapin, wala na akong pera. 그럴 때 있지요, 때로. Di ba, merong minsan ganung pangyayari sa atin? 왜 나는 돈이 없지? 세상 사람 다른 사람 돈 있는데. Bakit ako walang pera? Yung ibang tao sa mundo na to may pera. 난 재수 없네. Malas ko naman. 그래도 그거는 여러분 생각이고 Ganun pa man, kaisipan niyo po yun. 하나님은 순식간에 또 우리 인생을 바꿀 줄 수가 있어. Ang Diyos sa isang sandali ay maaari niya ring baguhin ang buhay natin. 그 다음에 인간관계의 끝이 또 있죠. Meron ding katapusan o lupa ng relasyong pangtao. 루파 인간관계라는 뜻인데 내가 인간관계 Relasyon ng pangtao. 갑자기 루파가 나오길래 자, 또 뭐가 있어요? Ano pa? 부부관계의 끝. Yung katapusan ng relasyong mag-asawa. 연애. Divorce. Sige, hiwalay na tayo. 그런 마음이 올 때도 있고. Merong ganung pusong dumarating. 육체에 또 병이 와가지고 나 이제 죽는 거 아니야? 그런 때가 와요. Darating din ang punto na magkakaroon ng sakit sa katawan. Katapusan na iisipin kung tapos na ang aking buhay. 많은 바닥치는 일들이 일어난다니까. Merong ganung iba't ibang mga lupa na mahahampas natin. 근데 그게 끝이 아니고 Pero hindi yun ang katapusan. 거기서 하나님은 일을 하신다는 거예요. Mula roon gagawa ang Diyos. 그게 얼마나 아름답습니까? Gaano po ba ito kabuti? 저는 오늘 이 사무엘상 2장을 보면서
Habang binabasa ko po ang 아, First Samuel 브니나하고 chapter 한나의 관계가 영원히 그렇게 가는 게 아니구나. 2. Ito palang relasyon ni Benina at ni Ana, hindi pala ganung magpakailanman. 진짜 훌륭한 영화 감독, 진짜 훌륭한 스포츠 감독은 어떤 드라마와 어떤 경기를 펼치는지 아십니까? Yung pinakadakilang mga film director, mga sports coach, ano ba talaga ang napapakita nila para sabihin na dakila sila? 대역전극 이걸 펼친다는 거예요. Sa oras na nababaliktad nila ang mga pangyayari. 막 거의 죽게 생겼는데 거기서 탁 역전되면서 주인공이 딱 살아나온다. Sabihin natin na mukha nang mamamatay na ang bida pero nabaliktad niya na ang pangyayari na ito at bigla na lang siyang mabubuhay ulit. 이 리버스 드라마 이게 멋있잖아. Okay, reverse drama, yun din ang maganda, di ba? 처음부터 잘하고 끝까지 잘해버리면 아무 재미없어요. Sa simula pa lang kung mabuti ang nangyayari hanggang sa dulo mabuti ang nangyayari, hindi na masaya yun. 그러니까 넷플릭스 1위 하려면은요 이거 반전을 잘해야 이 1위 한다니까. Kaya para ikaw ay magkaroon ng number 1 na film sa Netflix, dapat magaling kang magbaliktad ng ganitong mga pangyayari. 그걸 보고 아주 훌륭한 감독이라 그래. Doon 나tin masasabi na siya isang dakilang director. 스포츠 감독도 그래요. Pati sa mga sports coach. 막 지고 있다가 딱 한수에 딱 이긴다니까. Sabihin natin ay natatalo na ang team nila, pero dahil sa isang strategiya, nabaliktad na nila ito. 그 어떤 옛날 이야기에 보면은 인간이 사탄하고 체스 게임을 했는데 Merong dating kwento na ang tao daw ay nakipag-chess sa Satanas. 딱 막판에 사탄이 체크메이트 하고 이제 너 끝났어 그래 말했단 말이야. Ngayon si Satanas, sa huling lagay niya, sinabi niya, checkmate, tapos ka na. 그래가 이제 인간이 졌어요. Kaya natalo ang tao. 그걸 그대로 해가지고 벽화를 만들어가지고 딱 벽에다가 딱 붙여놨는데. Kaya ito ay ginawa nila ang guhit, dinikit nila sa pader. 근데 아주 체스 잘 뜨는 세계 최고의 체스 챔피언이 길 가다가 그 벽화를 봤어요. Pero itong isa sa pinakadakilang chess player sa buong mundo na ito, habang naglalakad siya, nakita niya itong guhit sa pader. 딱 보더니 하는 말이 Tinignan niya ng mabuti yung guhit at nasabi niya, 아 이거 끝난 거 아니다. hindi pa tapos ang laban. 아직도 인간에게는 한 수가 남아 있다. May natitira pang isang move sa tao. 그런 유명한 벽화가 있는데 내가 그 어딘지 이름 모르겠네. Meron pong ganung sikat na guhit pero hindi ko po alam ang pangalan nito. 우리나라 게임에도 장군 하면 저쪽에서 멍군 하고 탁그 뒤집거든요. Sa Korea din kasi merong Chinese chess na pag sinabi mong 장군 na parang check, pwede niya sabihin na 멍군 na ika-cancel yung check na yun, baliktarin niya yung nangyayari. 그 사탄하고 인간이 붙었을 때 아이고 우리는 이제 졌다 그럴 위기가 왔다는 거지. Kaya sa paglaban ng tao kay Satanas, ay natatalo na tayo at dumating na tayo sa huling panahon natin. 그 그림이 뭐냐 하면요. Ano ba ang itsura na ito? 요한복음 8장의 가늠한 여인이다. Ito ang itsura ng babae na huli sa akto ng pangangalunya. 가늠한 여인이 이제 가늠하고 딱 잡혀가지고 플라자에 끌려 나갔어. Sa John chapter 8 na itong babae na ito, nahuli siya sa akto ng pangangalunya, dinala na siya sa harap ng mga tao. 사탄이 이제 너는 이제 끝나서 체크메이트 딱 했단 말이야. Ngayon, Isus ni Satanas ay sinabi niya, tapos ka na, checkmate. 여자도 아이고 나는 이제 끝났다. Itong babae rin ay nasa puso niya na tapos 이제 na 나는 ako. 돌멩이 맞아 죽겠구나. Ako'y babatuhin at ako'y mamamatay na. 그런데 예수님이 탁 나타나가지고 Pero si Jesus ay nagpakita, 아직 끝난 게 아니다. hindi pa tapos. 마지막 한 수가 남아 있다. May natitira pang isang move. 여러분 그런 말 들어봤어요? Narinig niyo na po ba ang ganong salita? It ain't over until it's over. 그런 말 들어봤죠? Yung kasabihan na, it ain't over till it's over. 그게요 아주 유명한 미국의 야구 선수가 한 말이에요. Yun po ay isang quote na sinabi ng sobrang sikat na baseball player sa US. 진짜 이제 졌다 했는데 Sabi na nila na talo na tayo talaga. 그 친구가 나와가지고 홈런 딱 한 방 때려버리니까 Pero yung nagsabi ng expression na ito, siya nang lumabas at humampas siya ng home run. 딱 역전됐어. Ganun, nabaliktad niya ang 그 사람이 pangyayari. 남긴 유명한 말이 At ang sikat na iniwan niyang salita, It ain't over until it's over. it ain't over until it's over.
예수님이 탁 나타나가지고 nagpakita si Jesus. 아직 끝난 거 아니다. Sinabi niya, hindi pa tapos. 예수님이 딱 와가지고 너희들 중에 죄 없는 자 이 여자를 돌로 쳐라. Sinabi ni Jesus doon na sa inyo na walang kasalanan ay unang maghagis ng bato. 아무도 그렇게 예수님이 말할 줄 몰랐어. Walang sino mang doon na nag-isip na gano'n ang sasabihin ni Jesus. 그 사람들의 생각에 여자를 쳐 죽여라 아니면 죽이지 마라 그 둘 중에 하나를 이야기할 줄 알았어. Ang iniisip lang nila na gagawin ni Jesus ay sabihin niyang, sige, patayin niyo yung babae o kaya huwag niyong patayin yung babae. 만약 예수님이 쳐 죽이라 하면 사랑의 예수님이 안 되는 거고 Kung sabihin ni Jesus na, sige, patayin niyo ang babae na ito, hindi pwedeng maging Diyos ng pagmamahal itong si Jesus. 살려주라 하면 율법을 어기는 게 되는 거예요. Pero kapag sabihin niya naman na, sige, buhayin niyo siya, ibig sabihin, malalabag niya ang kautusan. 사탄이 체크메이트 너는 이제 끝났다. Kaya itong si Satanas ay, checkmate, tapos ka na. 내가 이겼다. Ako na ang nagwagi. 그렇게 생각했어. Yun ang inisip niya. 그런데 예수님이 너희들 중에 죄 없는 자 있거든 여자를 돌로 쳐라. Kaya sinabi ni Jesus, sa inyo na walang kasalanan ang unang maghagis ng bato. 이 말에 사람들이 딱 막혀버린 거야. Yung mga tao ay bigla na lang nabara. 뭐라고? Ano? 죄 없는 자 있거든 돌로 쳐라. Kung meron sa inyong walang kasalanan ang unang maghagis ng bato, 아이고 나 죄 있는데 may kasalanan ako. 막 돌을 못 치겠는 거예요. Hindi niya mahagis yung bato. 늙은 사람부터 살살 도망가는 거라. Kaya mula sa mga matatanda, nag-aalis na sila. 젊은 사람까지 다 도망을 가버린 거야. Hanggang sa huli, yung mga kabataan din ay umalis na. 다 자기 마음을 체크해 보니까 죄가 있는 거야. Kung tinignan nila ang mga puso nila, lahat sila may kasalanan. 아이고 나는 못 치겠다. Ako hindi ko kaya maghagis ng bato. 여자만 남았어. Natira na lang yung babae doon. 그때 예수님이 딱 복음의 비밀을 여자에게 딱 가르치는. Doon, binahagi ni Jesus ang sikreto ng ebanghelyo sa babae na ito. 펜을 들고 예수님이 땅에다가 글을 쫙 쓰는데. Si Jesus siya ay nagsulat sa sahig, sa lupa. 봐라, 네 죄가 어떻게 됐나. Tignan mo, anong nangyari na sa kasalanan mo. 아마 우리가 그린 것처럼 다 그림 그려가지고 Tulad siguro ng mga guhit na ginuguhit natin, gumuhit din si Jesus. 이봐라, 양에게 죄가 이렇게 넘어가지. 너의 죄도 내게 넘어서 내가 양이야. 내게 넘어온 거야. Sinabi siguro ni Jesus na, tignan mo, di ba? Tulad ng kung paano nalilipat ang kasalanan ng tao sa tupa, ang kasalanan mo ay malilipat na sa akin. 네가 물론 가늠했지만 Oo, nangalunya ka nga, 너의 모든 죄 내게로 다 넘어왔어. pero lahat ng kasalanan na iyon, lumipat na sa akin. 사실 너만 아니고 Hindi lang ikaw sa totoo lang. 지금 도망간 사람들도 다 죄가 넘어왔는데 이걸 모르니까 죄 있다 생각하고 집에 가버린 거야. Pero yung lahat ng mga tao na nandito kanina, dahil akala nila, hindi nila alam itong ebanghelyo na ito, kaya sila umalis, wala na sana silang kasalanan. 너는 이제 오늘 알게 된 거야. Pero ngayon, alam mo na, 그래, 너 이제 죄 있어 없어? may kasalanan ka pa ba? Wala. 없네요. Wala na po. 예수님이 그린 그림을 보니까 내 죄가 예수님에게 가 있는 거야. Nung tinignan yung guhit ni Jesus, nakita niya na ang kasalanan niya ay nalipat na kay Jesus. 아멘. Amen? 자, 여러분도 이거 알아요? Kayo rin, alam niyo rin po ba ito? 자, 여러분 제가 여러분에게 있어요. 예수님에게 넘어갔어요. Kasalanan niyo po ba ay nasa inyo o na kay Jesus? 그렇게 말할 수 있는 사람은 예수님을 만난 사람이에요. Yung mga taong kayang sabihin ito, ang mga taong nakakilala kay Jesus. 왜 예수님이 그 여자에게 가늠하게 내버려 두었습니까? Bakit ba pinabayaan ni Jesus na itong babae na ito ay mga lunya? 예수님은 다 알고 있었어요. 제자가 가늠할 줄. Alam na ni Jesus na siya ay mga ngalunya. 가늠하지 마 하면 못 하는데 Kung sasabihin sana na huwag ka na mga lunya, hindi sana siya mga ngalunya. 예수님이 그 근처 가가지고 하고 사람 있는 표지만 내면 놀래가 도망갔을 거 아니에요. Kahit nga sana pumunta si Jesus doon sa malapit na bahay na nangangalunya sila, ay umubo lang siya para lang mamasdan nila na merong taong sa paligid nila, titigil na sana sila sa ginagawa nila. 사람 있네. 못 May 하겠네. tao, hindi na natin kaya itong 다음에 gawin. 하자 하고 도망갔겠지. Next time na lang, tas baka ganun tumakas na lang, di ba? 예수님이 왜 안 가고 그 여자 가늠하도록 내버려 뒀겠어요? Pero bakit ba hindi napakita si Jesus sa pinabayaan niya na lang itong babaeng mga lunya? 이 여자는 너무 잘난 여자라. Dahil itong babae na ito, sobrang siyang magaling sa sarili. 프로페셔널이야. Professional kasi siya. 나를 안 들켜. Hindi naman ako mahuhuli. 나 걱정 안 해도 돼. Hindi ko kailangan mag-alala. 괜찮아. Okay lang. 너는 오늘 네 마음이 무너져야 되겠다.
ikaw, kailangan bumagsak na ang puso mo ngayon. 예수님은 그날 그 여자의 마음을 무너뜨리려고 뻔히 알면서 가늠하도록 내버려 두신 거예요. Si Jesus, kahit alam niya ng malinaw na itong babae na ito ay mangangalo niya, pinabayaan niya na gawin niya ito upang gumuho ang kanyang puso. 예수님은 다 알아요. Alam na ni Jesus lahat. 저 바다에 네가 낚시 던지면 거기에서 그 동전 하나를 물고 올라올 거야 고기가. 그것까지 다 알아요. Alam niya nga rin na pag ikaw ay maghagis ng pag ikaw ay manghuhuli ng isda doon at itong isda na ito ay makakapulot ng barya mula sa lupa ng dagat na ito at dadalhin sa iyo. 그런 분이 그 여자 가늠할 줄 모르겠냐는 거지. Yun nga ay alam niya ay paano pa niya sasabihin na hindi niya alam na mangangalo niya ang babae na ito, di ba? 이 여자는 너무 잘난 여자라 마음이 안 꺾여. Dahil ang babae naman na ito ay sobrang dakilang babae, hindi mabali ang 그러나 kanyang puso. 예수님은 Pero itong si Jesus, 너는 오늘 내가 한번 꺾어야겠다. 부러뜨리려고 작정하셨지. ngayong araw, sige, babaliin ko yung puso mo. Tinakda niya na ang kanyang puso. 그래 가늠하다가 잡혀버린 거야. At ganun nangangalo niya ang babae, nahuli. 그때 이 여자가 아이쿠 나는 죽었다. Doon nga sinabi ng babae, patay na ako. 그 당시에는 가늠하면 바로 그냥 사람들이 돌멩이 들어와서 때려 죽였어. Sa panahon kasi na iyon, kapag nangalunya ka, agad magdadala na ng bato ang mga tao at hahagis sa'yo para patayin ka. 이 풍습은 지금도 중동에는요. 지금도 그 풍습 있어요. Yung ganitong pagsasanay, nangyayari pa rin sa Middle East ngayon. 중동에 가서 가늠하면요. 돌에 많이 죽어요. Kung sa Middle East nangalunya ka, papatayin ka, hahagisan ka ng bato. 여자가 이제 팍 무너졌어. Kaya itong babae, bumagsak na. Tinanong niya, 완전 바닥이 됐어. ngayon, nasa sahig na talaga siya mismo. 그 바닥에 말씀의 씨가 심어진다니까. Pero doon sa lupa na iyon, matatanim ang binhi ng salita. 우리는 흙이기 때문에 흙에는 상처가 나야 돼. Dahil tayo ay alabok, ang alabok muna ay dapat masugatan. 여러분 어디서 나왔어요? Saan ba tayo galing? 흙에서 나왔어. Galing tayong alabok, di ba? 죽으면 뭐가 되지요? Kung tayo mamatay, saan tayo mapupunta? 죽으면 흙이 돼. Alabok din. 여러분 지금은 뭐 예쁘고 막 뼈다귀도 있고 그렇지만 이거 죽고 100년만 지나봐야 아무것도 없어요. Kahit ngayon ay sabihin natin maganda kayo, matibay ang mga buto ninyo, lumipas lang ng 100 taon, wala na kayo. 옛날에 우리 할아버지 뭐 롤러낭 시콩인가 두호신가 그런 거 있잖아. 그까지 올라가가지고 우리 무덤 팠는데 고운 보드라운 흙만 탁 있더라고. Dati, nakapunta kami doon sa libingan ng lolo ko yata sa Siko, kaya sa tuhod na sa sobrang tagal na niyang patay, nung hinukay na namin yung kanyang libingan, alabok na lang yung nakatira doon. 예, 그 흙에 지금 예수님이 말씀을 심으려고 하는 거예요. At sa ganong lupa na tayo, ininanais ni Jesus magtanim ng kanyang 그 salita. 여자의 마음에 나도 너를 정죄치 않는다 이 말이 심어지려면 Ngayon, para matanim sa puso ng babae na ito ang salitang nagsasabi na at ko rin ay hindi humahatol sa iyo, 여자가 팍 하고 마음이 무너져야 되는 거예요. kailangan mo nang bumagsak puso ng babae na ito. 그 예수님이 딱 그림거리니까 내 죄가 넘어갔네. Ngayon, ganun na ang puso ng babae na ito nung nilagay na ni Jesus ang binhi ng kanyang salita. 이분이 바로 세상 죄를 지우고 가는 하나님의 어린 양이네. Natuklasan ng babae na siya pala ang anak ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. 아멘. Amen? 그 예수님을 만나면 Pag nakilala ang ganung klaseng 그때부터 Jesus, 인생 역전이 되는 거예요. mula noon ay mababaliktad na ang buhay. 그 예수님이 어떤 분이냐 하면은 Ang ganong si Jesus, ano bang klaseng nilalang siya? 마음 깨지지 않은 사람은 다 뒤엎어버리고 Siya ang Diyos na binabaliktad niya ang puso ng mga taong hindi nababali ang puso. 마음이 탁 무너지고 깨진 사람은 일으켜 주시는 분이다. At ang mga tao naman na nasira, nabali na ang mga puso, ay siya naman ang nagtatayo 그게 nito. 바로 오늘 이 사무엘상 2장에 나오는 이야기다. Yun po ang salita na nakikita natin sa 1 Samuel chapter 2 na binasa 자, natin. 이게 ngayon. 4절에 봅시다. Tingnan po natin sa verse 4. 4절에 용사의 활은 꺾이고 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다 그랬죠. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira at yaong mga tisol ay nabibigkisan ng kalakasan. 우리는 용사가 좋아 보이죠. Para sa atin, mukhang mabuti ang makapangyarihang 용사로 나와 tao. 싸우다가 탁 맞아 죽는 사람이 좋아요? Mabuti ba na ikaw ay isang makapangyarihang tao na habang nakikipagbaka ay bigla ka nalang mamamatay at matatamaan at mamamatay? 한 대 맞고 넘어져가 있다가 힘을 일어나가지고 살아오는 게 좋아요. O mas mabuti na ikaw ay isang tao na natamaan ng isang beses, bumagsak, ngunit nakatanggap ng lakas at nakatayo muli at nabuhay? Anong mas gugustuhin nyo sa dalawa?
어느 게 좋아요? Ano mas mabuti sa 넘어졌다가 일어나서 살아 돌아오는 사람이 좋은 거지. Mas mabuti ang taong bumagsak ng isang beses, nakatayo at nabuhay, di ba? 또 5절에 Verse 5, 유족하던 자들은 양식을 위하여 품을 팔고 줄이던 자들은 다시 줄이지 않도다 그랬죠. yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay at yaong mga gutom ay hindi nagutom o ang baog ay nanganak ng gutom. 자, 유독한 자가 좋아요? 줄이던 자가 좋아요? Mas mabuti bang nagpapaupa o mas mabuti ng gutom? 유독한 자들은 줄임이 오기 전까지는 좋아 보였지. Itong mga busog, hanggang sa sila'y makulangan, mukhang mabuti ang kanilang kalagayan. 근데 그 유족한 자들은 양식을 위하여 품을 팔게 되더라는. Ngunit itong mga busog na ito ay sa huli, nagpaupa ng kanilang sariling kayamanan dahil sa tinapay. 근데 줄이던 자들은 Pero yung mga gutom 다시 줄이지 않더라. ay hindi na gutom. 그러면 여러분들은 이 둘 중에 어느 인생이 좋아 보여요? Kung ganun, sa dalawang uri ng buhay na ito, anong buhay ang mas mukhang mabuti? 줄이다가 다시 줄이지 않는 자가 되는 게 좋은 거지. Mas mabuti na habang gutom, habang nababawasan, ay hindi mo na kailangan magbawas pa. 아니, 아무리 유족해도 유족하다가 줄이면 그거는 안 좋은 거잖아. Kaysa sa buhay na kahit gaano ka man busog ay kailangan mong magbawas o magpaupa sa huli, mas masamang buhay iyon. 자, 그 뒤에 전에 잉태치 못하던 자는 7을 낳았고 많은 자녀를 둔 자는 쇠약하도다. O ang baog ay nanganak ng 7 at yaong may maraming anak ay nanghihina. 이게 지금 누구 이야기냐면 자기하고 버닌다 이야기라. Kaninong anak ba ito? Ay, kaninong kwento ba ito? Kwento ni Ana at ni Benina. 전에 아기를 못 낳던 자기는 지금 7을 낳았단 말이야. Siya na dating baog na hindi magkaroon ng anak ay ngayon na kay panganak ng 7. 전에 많은 자녀를 둔 버니나는 이제 쇠약해가지고 빌빌 싸우고 있다는 거야. Pero itong si Benina naman na nanganak na marami nung nakaraan ay ngayon na nilang hihina at pabagsak na. 바닥을 쳤던 한나는 일어나고 Humampas man ng lupa, nahampas man ni Ana ang lupa, siya ngayon ay nakabangon. 아, 나 잘났어. 나 뛰어나지 하던 사람은 이제 망해가고 있더라는 거야. Pero siya na nagsasabi, ako, dakila ako, magaling ako. Siya naman ngayon ang humahampas sa lupa. 이 중에 어느 인생이 좋냐는 거지. Sa dalawang uri ng buhay na ito, anong buhay ang mas mabuting buhay? 여러분들이 거듭난 사람이라면요. Kung kayo po ay mga taong napanganak muli, 바닥 치는 걸 한 번씩은 경험하게 할 겁니다. sigurado na mararanasan nyo ring mahampas ang lupa. 그거 좋은 거예요. Pero yun ay mabuti. 돈이 떨어질 때도 허락해 줍니다. Sa oras na maubusan din ng pera, papayagan ng Diyos ito. 돈은 떨어졌는데 양식은 없고 Maubos na ang aking kayamanan pero wala man ng tinapay. 돈이 떨어졌으면 아이들이라도 건강이 되는데 병이 나오고 Ngayon nakadapag walang pera, basta malusog naman sana ang mga anak ko pero nagkasakit pa sila. 야 이럴 때 어떡하지? Sa ganitong pangyayari, anong dapat gawin? 그때 사람한테 도움 구하라 봐야 사람만 부끄럼 당해요. Sa ganong sitwasyon man, ikaw ay humingi ng tulong sa mga tao, mapapahiya ka lang. 내가 바닥을 찍으면 Ako man ay umabot sa lupa, sa sahig. 사람 다 버리고 Itapon na ang lahat ng mga tao. 하나님, Panginoon, 하나님만 찾아보세요. Panginoon lang subukan niyo pong hanapin. 놀랍게 하나님이 상황을 반전시킨다. Panginoon po ay kahangahangang magbabaliktad po ng sitwasyon ninyo. 오랜 세월 동안 한나는 그 고통 당했어요. Matagal na panahon si Ana ay nahihirapan dahil dito. 야, 저 번이나 저거 되게 사람 무시하네. Kaya si Benina na yan ay sobrang namamaliit ng tao. 지아 몇 명 낳았다고 나를 완전히 갖고 노래. Porque meron siyang ilang mga anak na ay binalalaruan niya na ako. 나중에는 막 한나가 너무너무 괴로워가지고. Ngayon, dumating ang punto na sobrang nahirapan si Ana. 내 오늘 교회 가면 내가 오늘 계속 기도해야 되겠다. Pag pumunta ako ng church mamaya, mananalangin akong tuloy-tuloy. 그때는 뭐 교회가 없었고 Pero noon ay wala man ng church doon. 그때는 이제 회막이라고 있어 모이는 장소가 있는데 Pero meron doon ang pagtitipon na nagaganap. 그거 가서 한나가 집에도 안 가고 계속 기도했다. Doon sa pagtitipon na ito, si Ana hindi ba lang siya umuwi, ay nanalangin. 말은 안 하고 nanalangin. 입만 조글조글 입만 막 하고 움직이고 있으니까 Na hindi man lang siya nagsasalita, yung bibig niya lang ang gumagalaw. 그 제사장이 야 이 여자야 제발 술 좀 그만 먹고 중얼거리지 막 무시했어. Kaya itong propeta na naroon, nakita niya ito, sinabi niya, ikaw babae, tumigil ka na sa pag-iinom mo, tigil mo na yung pagbibig mo. 한나가 제가 술 취한 게 아니고요. Sinabi naman ni Ana, hindi po ako lasing. 내 억울한 마음을 지금 하나님께 토하는 거예요. Yung ganitong puso na taglay ko ay binabahagi ko po sa Panginoon.
그래. Ganun ba? 그러면 너의 소원대로 되기를 하나님이 축복하실 거야. Kung ganun, ang Panginoon ay magpapala sa iyo upang mangyari ayon sa ninanais mo. 하나는 마음이 팍 무너져 있기 때문에 Dahil si Ana, bagsak na ang kanyang puso. 그 제사장이 하는 소리가 딱 마음에 들어와서 딱 안착이 되어버려. Itong salita ng propeta na ito ay pumasok na sa kanyang puso at pumesto na sa loob niya. 여러분 이 말씀이 우리 마음에 안착되는 이게요 여자가 임신하는 원리하고 똑같습니다. Itong pangyayari kung saan ang salita ng Panginoon ay pumapasok sa loob natin at pumupwesto sa loob ng ating puso ay tulad din ng prinsipulo kung paano nabubuntis o nagkakatataglay ng anak ang babae. 자기가 사랑하는 남자에게 마음을 열고 몸을 열어주면은 그 씨가 들어와서 딱 생명이 탄생하죠, 그죠? Tulad ng kung paano sa oras na isang babae ay nagmamahal sa isang lalaki na buksan na ang kanyang puso, magbubukas din ang kanyang katawan, mapapasok ang binhi ng lalaki at pupwesto sa loob ng katawan ng babae. 우리 마음도 그래요. 우리 마음이 팍 무너져가지고 Ganon din ang puso natin. Babagsak na babagsak ito. 하나님만 이제 바라게 될 때 Sa oras na ang Diyos lamang ang hahanapin natin, 하나님이 말씀을 한마디를 딱 던져주신다. ang Diyos po ay maghahagi sa atin ng isang salita. 그 말씀이 딱 마음에 들어오면 At ang salita na ito, pag pumasok sa loob natin, 내 마음에서 딱 이게 수정이 돼가지고 그때부터 일을 한다는. ito na ang pwesto sa loob ng puso natin. At mula noon, ito na ang gagawa sa loob ng puso po. 그때부터는 이 말대로 되겠다 하는 믿음이 와요. Mula noon, darating ang pananampalatayang nag-iisip o nananampalataya na mangyayari ayon sa kanyang salita. 그러면 지금까지 모든 문제가 하나도 문제가 안 돼요. Kaya mula ngayon, ang lahat ng nangyari sa akin ay hindi na magiging problema pa. 아, 내가 비록 그동안 양식이 없었고 돈도 없고 힘들었지만 이제 이 말씀이 역사하시겠다 하는 마음이 생긴다. Tayo magkakaroon ng puso na hanggang ngayon ay nawalan man ako ng pera, nawalan man ako ng pagkain. Itong salita na natanggap ko sa pamamagitan nito ang magpapabuhay na sa 아, akin. 내가 지금까지 자식이 없었지만 이제 저 제사장께서 말씀하셨으니까 저 말씀대로 되겠다. Hanggang ngayon ay wala man lang akong anak, pero dahil itong sinabi ng propeta sa akin na mangyayari ayon sa aking hinihingi, ay magkakaroon na din ako ng anak. 그래가 돌아갔는데 At ganun na siyang bumalik. 그래가 사무엘이 태어났다. At doon na ipanganak si Samuel. 사무엘. 알겠어요? Naiintindihan niyo ba? 엘드율 아들이 사무엘인데 Yung anak ni Elder Yo si Samuel. 엘드율 부부가 결혼한 지 7년인가 5년인가 애가 없었어. Si Elder Yul din, na mga, nagpakasal na siya sa kanyang asawa. Mga 5 o 7 taon ay hindi sila 몇 년 nagkakaroon ng 그때 anak. 몇 년 결혼해서 몇 년 됐어? Ilang taon po pagkatapos mo magpakasal, hindi po kayo nagkakaroon ng anak? 6년이네. 6년. 6 years pa 6년 na. 동안 애가 없었어. For 6 years, hindi sila nagkakaroon ng anak. 그래 마음이 무너지겠어 안 무너지겠어? Kaya babagsak ang puso o hindi? 그래 그 이야기 하길래 Ayun yung pinapatutuo niya sa akin. 그러면 우리 수양회 때 안수함 받자. Sinabi ko, sa Bible seminar natin, tumanggap ka na lang panalangin. 그래가 이제 이강호 목사님이 그때 오셨는데 이강호 목사님이 안수기도 해주었어. Sakto, dumating noon si Pastor Lee Guangbo at ganoon Guangwu. siya. Lee Guangwu. Doon siya ay nalangin para sa kanila. 그래가 집에 돌아갔는데 사무엘이 생겼다니까. Ganoon sila nakauwi, doon na rin nagkaroon si Samuel. 이 이야기하고 비슷하지요. 그래서 우리가 그때 이름을 사무엘이라고 하라 그랬어. Diba, parehas po ng pangyayari sa kwento na to. Kaya namin sinabi, baka pwedeng Samuel lang ang pangalan ng anak nyo. 그 사무엘이 그래 태어난 거예요. Kaya ganun po napanganak si Samuel. 여기도 사무엘이 그래 태어났고 저 집에도 사무엘이 그래 태어났어. Dito rin, ganun napanganak si Samuel sa bahay din nila, pamilya din nila, ganun din panganak si Samuel. 안수라는 것 자체가 무슨 능력이 있었다기보다는 Hindi ko sinasabi dito na yung pagpapanalangin na nakapatong ang kamay sa ulo ang may kapangyarihan. 그들의 마음에 Pero sa kaloob ng kanilang puso, 이제 우리가 아기를 갖겠다 하는 마음이 생긴 거라. nagkaroon na sila ng puso na, magkakaroon na tayo ng anak. 히브리 11장 11절에 보면 리브가가 잉태하는 힘을 얻었다. 힘을 얻었다는 거예요. Makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 11 na sinasabi doon na si Rebecca ay nagkaroon na ng lakas upang ipaglihi ang binhi. 그 하나님이 들려주신 말씀이 마음에 들어가니까 힘을 얻더라 이 말이죠. Nang pumasok, nagkaroon na siya ng lakas upang ipaglihi ang binhi o tumanggap ng lakas na ito, doon na natanggap talaga ang salita ng Diyos. 아멘. Amen? 그래서 하나님 우리 마음을 낮추고 그 마음에
말씀을 넣어준다니까. Ito ang dahilan kung bakit binabagsak muna ng Diyos ang ating mga puso upang doon niya mapasok ang kanyang binhi. 그래서 우리는 이 다이아몬드 원석이 두들겨 맞고 깎이고, 그죠? 다듬어지고 하는 이런 과정이 필요하듯이 우리 신앙에 이게 필요하다는. Kaya tulad ng kung paano ang diamante ay kinakarve upang maging isang mahalagang uri ng bato sa loob din ng ating spiritual na buhay, kinakailangan din ang ganong klaseng mga pangyayari upang bumagsak ang ating mga puso. 그래서 두들겨 맞고 깎이고 상처 입고 하는 이런 게 좋은 겁니다. Kaya ang pagkabugbog, pagkasugat, pagka-carve sa atin sa huli ay mabuti para sa atin. 요셉이 막 팔려가고 노예가 되고 간음 미수범으로 몰리고 막 그렇게 하는 게 좋은 거예요, 나쁜 거예요? Sa huli ito si Jose na benta, naging alipin, napagkamalang kriminal. Sa huli itong lahat ng mga pangyayari na ito ay mabuti para kay Jose o hindi? 그 좋은 겁니다. Mabuti po. 일본에 가면 어떤 도자기가 있는데 Pag pumunta po kayo ng Japan, meron po silang parang vase. 그 도자기를 보면은 군데군데 금으로 된 그 줄이 있어요. Doon sa mga vase na iyon, makikita ninyo na merong mga linya sa sa mga vase na ito. 희한하다. 이게 금이 이래 있다. 금이 왜 있지? At doon sa mga crack na iyon, makikita mo na bakit may crack, mapapaisip ka. 그걸 보고 킨츠키라 그래. 킨츠키. Yun po ay tinatawag na kintsugi. 이 킨츠키가 아주 고급 도자기로 인기 있어요. Pero itong kintsugi na ito ay kinikilala bilang isang high class na pottery. 근데 이 킨츠키가 어떻게 생긴 거냐면요. Pero itong kintsugi na ito, ano bang itsura niya? 처음에는 그 금 줄이 없었어요. Nung una, sa mga crack na ito ay walang ginto. 그런데 이게 탁 맞으면 금이 간단 말이에요. 금이. Pero pag hahampasin niyo po yung clay na ito, itong pottery na ito, magkakaroon siya ng mga crack. 거기다가 금을 녹여가지고 탁 부어 넣어요. Doon sa mga crack na bumubuo, nagtutunaw sila ng ginto at nilalagay nila doon. 깨진 곳에다가 금을 부어 넣어가지고 Doon sa mga lugar na nabasag na, naglalagay sila, nagbubuhos 그 sila ng ginto. 상처를 다 금으로 메웠단 말이에요. At ganito nilang wine-weld yung buong mga sa crack na iyon gamit ng 이 ginto. 도자기가 엄청 비싼 고급 도자기가 되는 거예요. At ganun nagiging sobrang high class at mahal na pottery itong pot na ito. 요셉의 생애가 바로 그 킨츠키와 같다는 거지. Itong buhay ni Jose ay tulad ng kintsugi na ito. 요셉에게 많은 크락이 생겼다는 거예요. Kay Jose, napakaraming mga crack ang nagkaroon sa kanya. 거기마다 하나님은 금으로 부어 넣어가지고 요셉의 인생이 멋있는 킨츠키가 된 거예요. Pero sa lahat ng mga crack na iyon kay Jose, binuhos ng Diyos ang ginto sa mga crack na iyon at ginawa siyang napakagandang kintsugi. 아멘. Amen? 우리 인생을 그렇게 인도하신다는 거예요. Ganun din po tayo ginagabay ng Diyos ang buhay 그래서 natin. 우리가 평범한 인생을 살면은 그거는 저주받은 인생이에요. Kaya kung tayo po ay mabubuhay ng normal o pangkaraniwan na buhay lang, yun ay buhay na mayroong 몸에는 막 병도 한번 생겨보고 sa minsan dapat ay magkaroon din ng sakit sa katawan, 수술도 몇 번 해보고 dapat din maopera ng ilang beses, 사건 사고도 생기고. mayroong mga iba-ibang mga pangyayari, karanasan. 저도 여기 와 살면서 댕기에 걸려가 죽을 뻔하고 교통사고 나고 죽을 뻔하고 코로나 걸려가 죽을 뻔하고 이런 게 다 뭐냐면 킨츠키가 되는 거예요. Ako rin po pagdating dito sa Pilipinas, ay nagkaroon ng aksidente ng sasakyan, nagkaroon ng dengue, nagkaroon ng corona. Lahat ng yun ay proseso ng kintsugi sa akin. 내가 어디 가서 이런 간증만 해줘도 사람들이 다 좋아해요. Pumunta man ako kahit saan, ipatutuo ko lang yung ganitong pangyayari sa akin, ay natutuwa sila sa aking mga patutuo. 저는 우리 선교에서 유명하게 된 이유가 내가 사역을 잘해서 유명하게 된 게 아니에요. Nagkilala po ako sa loob ng ating iglesia, hindi dahil magaling po ako mag-mission. 댕기에 걸려가 죽을 뻔한 그것 때문에 제가 유명하게 된 거예요. Pero napakilala lang ako dahil muntik na akong mamatay dahil sa dengue. 그래서 우리 세계대회 가면 맨날 박 목사님은 태국 가서도 필리핀 오니까 참 좋다. 맨날 필리핀이라 그래. Kaya pati nga si Pastor Park, kahit saan man pumunta, ay pinapatotoo niya sa akin ang ganitong patotoo. Nung nakaraan nga nung nasa Thailand kami, biglang sinabi ni Pastor Park na, ang ganda talaga dito sa Pilipinas.
캄보디아도 세계대회 하는데 그것도 목사님 쓰더니 이번에 필리핀 오니까 참 좋다. 필리핀이 너무 좋다. 이러는 거예요. Nung nasa Cambodia rin kami, biglang sinabi ni Pastor Park, ang ganda talagang makarating sa Pilipinas. Sabi niya ulit, kahit nasa Cambodia na kami. 그 통역하는 하철 목사님 딸이 통역하다가 목사님 쳐다보면서 화가 나는 거예요. Itong anak na babae ni Pastor Hatchell na nagta-translate para kay Pastor Park, nung naririnig niya yung ganong salita ni Pastor Park, napatingin siya kay Pastor Park, parang naiinis na rin siya. 왜 목사님은 캄보디아 와서 자꾸 필리핀 그러냐 이거지. Si Pastor, nasa Cambodia ka na nga, ba't Pilipinas pa rin yung binabanggit mo? 요번에 미얀마 또 갔는데 Pupunta naman kami sa Myanmar. 미얀마 가서 또 목사님이 이번에 필리핀 오니까 필리핀이 참 좋네요 하면서 그러는 거야. Nung nakarating siya sa Myanmar, sinabi niya ulit, ngayon na nakarating ako sa Pilipinas, apakaganda talaga sa Pilipinas, sabi niya 이 ulit. 목사님의 머리에 꽉 심어진 게 필리핀이 심어져 있다. Kaya sa isip ni Pastor, ang talagang natatak sa kanya ang Pilipinas. 우리 필리핀이 사실은 제일 약한 교회인데 Pero kung tutusin sa lahat ng mga church na iyon, sa mga bansa na iyon, tayo yung pinakamahina. 목사님에게 팍 심어진 나라는 필리핀이야. Pero ang talagang nakapagtatak sa puso, sa isip ni Pastor Park, ang Pilipinas. 항상 가는 데마다 야 마닐라 오니까 너무 좋다. 필리핀 너무 좋다 이런다. Kaya kahit saan man kami pumunta, sinasabi niya, ang ganda talaga sa Manila, ang ganda talaga sa Pilipinas. 그 결론적으로 말하자면 Pero in conclusion, 하나님도 우리를 그렇게 보신다네. ganun din tayo tinitignan ng Diyos. 그 많은 사건 사고를 당하면서 하나님의 기억에 남아 있는 사람이 좋은 사람이야. Sa maraming mga pangyayari, kahirapan na naranasan sa buhay, sa huli naaalala pa rin ng Diyos ang ganong mga tao. 아멘. Amen? 자 여기 6절에 보면 Verse 6, 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 음부에 내리기도 하시고 올리기도 하시는도다. ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. 아멘. Amen? 다 같이 읽어봅시다. 시작. Basahin natin sabay-sabay, ready, go. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. 자 7절. Verse 7, ready, go. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. 한 번 더. Isa pa, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. 아멘. Amen? 그러니까 여러분들은 걱정할 필요가 없어요. Kaya hindi niyo po kailangan mag-alala. 이걸 그대로 믿으면 돼. Manampalataya lang kayo ayon sa salita. 하나님이 나에게 저렇게 역사하시겠다. Ganito gagawa ang Diyos sa akin. 우리는 여자고 하나님의 말씀은 씨니까 여자는 마음을 열고 씨를 받아들이면 잉태가 되듯이 탁 받아들이면 돼. Dahil tayo ay babae at si Jesus ang lalaki, kung bubuksan lang natin ang puso natin tulad ng kung paano ay nagkakaroon ng anak ang isang babae, tatanggapin lang natin ang kanyang binhi sa loob ng ating puso, ito rin ay gagawa sa loob ng ating buhay. 8절. Verse 8, ready, go. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang magpakailangan mula sa dumihan, upang sila'y paluluking kasama sa mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at kanyang ipinatong ang sanglibutan sa kanila. 이게 하나님이다. Ito 하나님은 역전의 하나님이다. ang Diyos na nagbabaliktad. 진짜 훌륭한 이런 어떤 바이올린 그런 것도 보면요. Kung titignan niyo po talaga yun, talagang sobrang dakilang violin. 의외로 그냥 길거리 버려진 나무를 가지고 만든 것이 훌륭한 바이올린이 되는 경우가 많아요. Marami pong mga pangyayari kung saan yung mga kahoy lang na naisasantabi sa daan, natatapon sa daan, yun ang ginamit sa paggawa ng violin. Minsan, yun pa ang pinakadakilang violin. 여러분들 인생은 하나님이 켜시는 바이올린과 같다니까. Buhay po ninyo ay tulad ng violin na tinutugtog ng Diyos. 세상은 여러분들을 버렸지만 Tinapon man kayo ng mundo, 버려진 나무를 가지고 바이올린을 만들었더니 소리가 너무 아름다운 거야. tulad ng kung paano ginamit ang kahoy na tinapon lang sa daan sa paggawa ng isang violin, napakaganda ng tinig na nagmumula sa violin na ito, 너무 놀랍지 않아요? kahanga-hanga, di ba? 이번에 내가 한국 가서 정원준이 만났는데 Nung nakarating po ako sa Korea kamakailan lang, nakita ko si Chong Won-jun. 굉장히 놀라운 간증을 하더라고. Nagpatotoo siya ng kahangahangang patotoo. 정원준이가 쓰는 악기가 1억 원짜리예요. Yung halaga ng violin na gamit ni Chong Won-jun ay 10 million. 4 밀리언. 4 million. 1억 원, 한국 돈으로 1억 원. 4 million pesos ang halaga nito. 우리 여기
JP가 쓰는 바이올린 그 얼마짜리예요? Yung halaga ng violin ni JP magkano? 그거 한 10,000페소 정도 할 거야. Mga 10,000 siguro yun. 이거는 4밀리언인데 Pero yung gamit niya, 4 million. 그 정원준이가 사람들이 아무도 안 알아주는 거예요. Si Chong Won-jun, hindi niya pinapaalam sa mga tao ito. 아무도 안 알아주는 거라. Walang nakakakilala sa kanya. 그래가 너무 배가 고팠어. Kaya sobrang nagugutom na si Chong 돈도 다 Won-jun. 떨어지고 Kasi naubos niya na ang pera niya. 내가 어떻게 하면 살까? Ano kayang pwede kong gawin para mabuhay ako? 필리핀에서 여러분 가르쳐 놓고 한국 갔는데 길이 안 열리는 거예요. Si Chong Won-jun, nagturo siya dito sa Pilipinas, pero nung kabalik na siya ng Korea, walang daan na nagbubukas para sa kanya. 돈이 다 떨어졌어. Naubos niya na ang pera niya. 갈 데도 없고 Wala na rin siyang mapuntahan. 그래가지고 길 가는데 보니까 악기사가 하나 있어. 악기사가. Pero habang naglalakad, nakita niya ang isang music instrument store. 그거 가지고 저 여기 악기사 일 좀 해도 돼요? 물어봤어. At tinanong niya, pwede po ba ako magtrabaho dito? 생긴 것도 못생겼잖아 원준이가. Di ba, kung titignan niyo si Won-jun, hindi rin siya pogi, pangit din siya eh. 주인이 보더니 너 여기서 좀 노가다 좀 할래? 그랬어. Nung nakita siya ng may-ari, sinabi, gusto mo ba? Sige, magtrabaho ka ng labor dito. 먹고 살아야 되니까. Kailangan niya naman kasi kumita para mabuhay, di ba? 그래 아이고 얘 시키만 주시면 하겠습니다. Sige po, bigay niyo lang po ang trabaho, gagawin ko po ito. 그래 이제 거기서 이제 막 노가다 이런 일을 했어요. Doon sa store na yun, nag-labor, manual labor siya doon. 이제 한 번은 어떤 우리나라 최고 유명한 영화 배우 부부가 있는데 차인표, 신애리 그 부부가 있는데 Sa Korea, ay merong sobrang sikat na mag-asawang mga actor, actress, si Cha In-pyo at si Shin Eri. 그 부부가 우리 한국에서 탑스타거든요. Sila talaga yung mga top stars sa Korea. 그 악기사 주인하고 어째 이 만나가 이야기를 했어요. Ngayon, habang nagtatrabaho, nagkaroon ng pag-uusap itong mag-asawa na ito tsaka kay Chong Won-jun. 그래가지고 이제 공연하는데 이제 보조로 따라간 거예요. Tapos minsan, may event sila mag-asawa na ito. Ito si Chong Won-jun ay sumama sa kanila bilang parang assistant lang. 그런데 원준이가 어떤 마음이 들었냐면 내가 여기서 한번 연주를 한번 하고 싶다 이런 마음이 일어났어. Si Chong Won-jun ay bigla siyang nagkaroon ng puso na parang gusto kong tumugtog dito. 그래가지고 차인표 부부한테 내가 여기서 잠깐 연주 한번 해도 되겠어요? 물어봤어. Kaya tinanong ni Won-jun sa mag-asawang Cha In-pyo na, pwede po ba akong tumugtog kaunti dito? 딱 보니까 엄청 못생긴 놈이 연주하겠다니까 별로 안 맞는 거예요. Nung tinignan nila, pakapangit ng tao na ito gusto pang tumugtog ng violin. Parang hindi bagay. 그래도 사람이 불쌍해가지고 그래 한번 해봐라 그런 거예요. Pero nakakaawa pa rin. Sige nga, sige gawin mo, try mo. 그래 이제 딱 정원이가 다 했어요. Kaya si Won-jun ay nagpatugtog ng kanyang violin. 하니까 이 사람들이 눈이 갑자기 점점점 막 커지는 거예요. Habang nagpapatugtog si Won-jun ay biglang lumalaki ng lumalaki yung dilat ng mata ng mag-asawa na ito. 그러니 그 차인표 부부가 깜짝 놀라면서 Kaya nagulat ito mag-asawang Cha In-pyo. 이야 네가 이렇게 네가 연주를 하냐? Ganitong tugtog ba ang kaya mo pala? 너 인생이 어떻게 된 거냐? 인생 이야기 한번 해봐라. 그래서 Anong nangyari sa buhay mo? Kwento mo nga ang buhay mo. 저는 사실 내가 태어났을 때 우리 엄마가 나를 버리고 도망가고 나를 고아원에 넣었습니다. Sa totoo lang po, nung pinanganak po ako, tinapon po ako ng nanay ko sa isang orphanage at tumakas po siya. 제가 고아원에 살았습니다. At laking orphanage po ako. 차인표가 딱 Nung 듣더니 narinig ni Cha In-pyo ito, 차인표가 하는 그 운동이 그 운동이에요. isa sa kasi mga advocacy ni Cha In-pyo ay ganoon. 야, 내가 너 도와줄게. Sabi, ako ang tutulong sa'yo. 내가 하는 일이 그거야. Ganon kasi yung ginagawa kong foundation. 그 고아 출신들 이런 사람들을 밀어주는 일을 하는 차인표가 그 일을 하고 있었어요. Si Cha In-pyo kasi meron siyang foundation na sumusuporta sa mga mula sa orphanage at sinusuportahan niya ang kanilang mga buhay. 그래가지고 그 악기사 주인도 야, 네가 이 악기를 쓸 자격이 있다 하면서 1억 원짜리 악기를 네 써라 하면서 준 거예요. Kaya itong may-ari din ng music shop, instrument shop na ito, sinabi niya, ikaw talagang may karapatan magtugtog ng ganitong klaseng instrumento, kaya binigay niya itong violin na may halagang 4 na milyong piso. 그 실력이 딱 드러나는 순간 완전히 길거리 버려진 고목나무를 하나님이 유명한 바이올리니스트로 세운 거랑 같은 거예요. Tulad nung kung paano itong kahoy na naitapon lang sa gilid ng daan ay ginawang napakagandang violin, ginawa rin siyang isang dakilang violinist. 그래서 차인표가 소개해가지고 미국인 2명이 또 개인적으로
정원준을 후원하는 후원자가 됐다는 거예요. At ngayon itong si Chaim Pyo, pinakilala niya si Chong Won-jun sa mga tao sa paligid niya. At mula doon, merong dalawang Amerikano rin na nakilala niya. At personally, sinusuportahan pa nila si Chong Won-jun. 놀랍죠? Kahanga-hanga po, di ba? 그러니까 우리를 쓰려고 하나님이 일하시는 게 뭐냐면 Kaya ano ba ang ginagawa ng Diyos upang tayo magamit niya? 딱 마음을 꺾는 거라. Binabali niya ang puso natin. 아무도 안 알아주는 거야, 정원준이를. Walang sino mang kumikilala kay Chong Won-jun kasi. 너 지금은 네 레벨이 어느 정도 되냐 하니까 Tinanong ko sa kanya, kumusta ng level mo ngayon? 저 목사님 상위 10% 제가 상위 10%에 들어갑니다. 그러더라고요. Sabi niya, Pastor, nasa top 10% po ako ng mga violinist. 너무 내가 감사하더라고. Sobra po ako 야, 너 nagpasalamat. 필리핀에 한번 와야지. 그러니까 Sabi ko, kailangan mo rin bumisita ng Pilipinas. 목사님 꼭 가겠습니다. Pastor, sisiguraduhin ko pong makarating ng 2026년에 Pilipinas. 꼭 가겠습니다. Punta po ako 2026. 여기 우리 정원준이 제자들 많이 있어요. Marami rin po kasi mga estudyante ni Chong Won-jun 저 dito. JP도 정원준이 제자고요. 데이비, 저 MJ 다 정원준이 제자인데. Si JP, si David, si MP, MJ, siya rin mga estudyante ni Chong 링컨 Won-jun. 스쿨 무시하지 말고 링컨 스쿨에서 뭐라도 하나 배우면 여러분들 앞으로 필리핀 탑 10% 될지 누가 알아요? Huwag niyo pong baliwalain yung Lincoln School kasi malay niyo habang nag-aaral kayo sa Lincoln School, kayo rin ay magiging top 10% ng kung ano mang aspeto sa Pilipinas, di ba? 소망을 갖고 하십시오. Magkaroon po kayo ng ganong klaseng pag-asa sa puso ninyo. Amen? 네. 그래 하나님 우리를 탁 세우기 위해서 하신다. Dahil ang Diyos, ginagawa niya ang lahat ng mga bagay sa ating buhay upang tayo itayo 이 niya. 세움 받기 전까지는 막 안 되는 것 같고 넘보다 못한 것 같고 부끄럼 당하는 것 같고 막 진짜 아무도 안 알아주는 것 같고 그래요. Bago tayo ay mapatayo'y mukhang wala tayong kayang gawin, mukhang walang-wala na tayo, 정원준이가 너무 잘 됐더라고. 그래서 내가 너무 기쁘더라고. pero itong si Chong Won-jun talagang naging mabuti ang kinalabasan ng kanyang buhay. Kaya sobra rin po akong nalugod. 목사님 제가요 최근 6개월 사이에 실력이 이렇게 늘었어요. 막 자랑하더라고. Minamalaki niya pa sa akin na, Pastor, sa loob po ng 6 na buwan na nakalipas, ganito rin pong umangat yung level ng pagtutugtog mo. 우리 집에 지금 영상 하나 있는데 아직 내가 공개는 안 했지만 메론 한번 디나. 들어보면요 기가 막히게 잘해요. Meron din po akong isang video ni Wonjun, pero hindi ko pa po siya pinapakita. Pero talagang hahanga po kayo. 버닌나가 좋아요, 한나가 좋아요. Sa huli, mabuti ba ang si Benina o si Anna? 한나가 좋아요. Si 한 번 Anna. 무너지고 Kailangan bumagsak muna isang beses. 멸시 받고 Kailangan muna maapi. 바닥을 치고 Humampas sa lupa. 딱 일어났을 때 Sa oras na makatayo na mula roon, 그 바옥이 7 자녀를 낳아버린 거야. doon ay si Baog nagkaroon, ang isang Baog ay nagkaroon ng 7 anak. 그 중에 하나는 사무엘이 된 거예요. At mula sa 7, isa si Samuel. 버닌나는 자식을 많이 낳았지만 전부 쓰레기야. Si Benina naman, dami siyang anak na pinanganak, pero lahat sila basura. 버닌나 자체도 쓰레기야. Pati si Benina, basura. 마음이 안 깨어지고 뭔가 되는 게 있습니까? 없어요. Kung hindi nababasag ang isang tao, mayroon bang mangyayari sa kanila? Wala. 하나님 우리를 다 한나의 길로 인도하십니다. Ang Diyos ay ginagabay po tayong lahat sa daan ng buhay ni Anna. 그래서 뭔가 좀 어렵고 안 되고 힘들고 뭐 병도 오고 뭐 재정적으로도 힘들고 그래도 여러분들이 한나라는 걸 믿고 주님을 소망하십시오. Kaya kahit sabihin natin na nahihirapan kayo, nagkakasakit kayo, bumabagsak, nabibigo kayo, huwag niyo pong kalimutan, manampalataya po kayo na kayo'y dumadaan sa daan ng buhay ni Anna. 사무엘상 2장의 한나의 노래가 여러분의 노래가 될 줄 믿습니다. Nananampalataya po ako na ang awit ni Anna sa 1 Samuel chapter 2 ay magiging awit niyo rin po. 아멘. Amen? 예, 기도하겠습니다. Dalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Ang Diyos, maraming salamat po. 우리는 버닌나가 우선 좋아 보이고 뭔가 된 것처럼 보였지만 Sa paningin namin mukhang mabuti ang buhay ni Benina, mukhang madami siyang natanggap. 한나는 반대로 아무것도 안 되는 것 같고 너무 불쌍하고 초라했지만 Sa kabila naman si Anna ay mukhang walang anumang nagtaglay, sobrang kawawa ang buhay. 두 사람의 결국을 우리는 보았습니다. Pero nakita po namin sa huli ang resulta ng dalawang tao 한나는 dito. 이렇게 아름다운 감정을 노래로 할 수 있었지만 Si Anna ay pwede nang magbigay ng kanyang magandang patutuo sa pamamagitan ng awit.
버니나는 아무것도 남기지 못했습니다. Pero sa Benina naman ay walang anumang natira sa sarili niya. 하나님 우리의 마음을 간섭하시고 무너뜨리시는 이유가 Panginoon, ang dahilan kung bakit hinahawakan, binabasag ninyo ang aming mga puso, 우리에게 당신의 씨를 심어서 당신의 열매를 맺게 하기 위함인 줄 압니다. ay nananampalataya po kami ay upang para matanim po ninyo ang binhi ninyo sa puso namin. 여기 있는 우리 형제자매들 모두가 그 하나님의 마음을 배우게 되기를 바랍니다. Nawa ang bawat isang kapatiran na naririto ay matutunan po nila ang puso na ito. 그때 우리는 동일한 한나의 노래를 하게 될 줄 믿습니다. Nananampalataya po kami na sa oras na maganap ito ay parehas na awit ni Ana ay maaawit po namin. 주일 예배를 주신 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon na nagbigay ng Sunday service na ito at kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.